Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1426 hanggang 1445. Kabanata 1426. Noon yumaman ang pamilya Atticus sa pangangalakal ng goma noong nasa Golden Peninsula pa sila. Ang kanilang unang negosyo sa Harbor City ay ninakaw mula sa mga batas. Nangyari ito noong unang taon na kinuha ni Mr. Lo ang pamilya. Hindi pa siya pamilyar sa negosyo ng pamilya nang magtagumpay siya sa unang pinuno ng pamilya. Kaya naman nagawang samantalahin ito ng pamilyang Atticus. Siyempre, nag-isip si Mr. Lo ng paraan para makaganti sa kanila pagkatapos noon. Nagkaroon ng maraming pabalik-balik habang palaki ng palaki ang isyong ito. Ang pinakamasama ay mga 6 na taon na ang nakalipas sa tingin ko. Tama ba, Mr. Lo? Nakipagtulungan si Sawyer kay Kennedy Langdon para tanggalin ang mga batas. Tumanggaw si Zachary at mahinang sumagot, tama. 6 na taon na ang nakalipas. Noon, biglang nagkasakit ang tatay ko at kalahating buwan siyang walang malay sa ospital. Binigyan kami ng ospital ng napakakapal na salansan ng mga abiso na nagsasaad ng kanyang kritikal na karamdaman. Noon, akala ng lahat sa Harbor City kasama na ako ay hindi makakarating ang matandang master. Ngumiti si Phil at sinabing, oo, noon, habang nag-aalala si Mr. Lo sa kalagayan ng matandang master, kailangan pa niyang harapin ang pag-atake ng pamilya Atticus at ng mga Langdon. Siya ay labis na nag-aalala at nag-aalala. Gayunpaman, ang matandang master ay matapang at mabait, kaya nag-iwan siya ng maraming magandang karma. Noon, ang dalawa pang mayayamang pamilya ay pumanig sa mga batas. Jasper, ano sa tingin mo ang nangyari noon? Novel drama. Tinanong ito ni Phil para sadyang subukan si Jasper. Mahinahong sumagot si Jasper, ang matataas na uri sa Harbor City ay bumuo ng 2 magkasalungat na panig na nakapalibot sa mga batas at sa pamilyang Atticus. Napakagaling. Tumanggaw si Phil at nagpuri. Yun ang nangyari noon. Nang umabot sa rurok ang kanilang alitan, handa na si Mr. Lo na ipadala sina Henry at Anna sa ibang bansa. Napakalakas ng loob niya na lumaban hanggang kamatayan sa tabi ng mga batas. Ikanaway ni Zachary ang kanyang kamay at tumawa. Aniya, huwag mo na akong purihin. Bilang padre de pamilya, kinuha ko ang responsibilidad na ito mula sa aking ama. Kung mawawalan ako ng pamilya, anong dignidad ang natitira sa akin para magpatuloy sa buhay? Kailangan ko sina Henry at Anna para ipagpatuloy ang bloodline ng mga batas. Nagniningning ang mga mata ni Phil habang inaalala niya ang labanan noon. Mabagal niyang sinabi, masasabi ko lang na may providence sa lahat ng bagay. Sa pinakakritikal na sandali, buong tapang na nakipaglaban si Mr. Lo sa mga Langdon at sa pamilyang Atticus. Kung may tumawag man sa kanila, ang Harbor City ay hindi ang Harbor City na nakikita mo ngayon. Ang matataas na uri sa Harbor City ay nahati sa 2 panig. Halos mabura ang mga neutral. Kapag nagpasya ang lahat na sumali sa laban, walang Diyos mula sa langit ang makakapidyo sa kanila hanggang sa matalo ang isang panig. Tumanggaw si Jasper nang may pagkaunawa at sinabing, oo, parang nag-aaway ang 2 hukbo. Kapag nag-utos na ang komandante at nagsimulang makipaglaban ang mga sundalo, hindi na nila maaalis ang mga tropa. Oo, ganoon talaga, malungkot na sabi ni Phil. So, Providence yata. Sa sandaling iyon, nagising ang matandang master. Kung magising siya, hindi matuloy ang laban. Alam ito ng pamilyang Atticus at ng mga Langdon. Hanggat naroon pa ang matandang Panginoon, narito ang mga batas upang manatili. Gayunpaman, hindi alam ang kinalabasan ng labanan, kaya nanatili ang mga hinaing. Sa lahat ng mga taon na ito, nawalan kami ng track kung gaano karaming pampubliko at pribadong away ang umusbong sa pagitan nila. Nakakunot noon na sabi ni Jasper, ibig sabihin din ba nito na sa pinakamasamang sitwasyon,
maaaring gamitin ng pamilya Atticus ang pagkakataong ito bilang dahilan upang gumawa ng kaguluhan, na muling ibalik ang komprontasyon sa pagitan ng dalawang panig. Hindi ito masyadong malamang, ngunit kailangan nating isaalang-alang ang posibilidad na ito, sagot ni Zachary. Tumingin siya kay Jasper at sinabing, kaya nga, ngayon lang kami makakausap ng mga nakatataas para sa iyo. Gayunpaman, ikaw ang magpapasya kung paano aayusin ang usaping ito. Higit pa rito, kailangan mong gawin ito sa iyong kapangyarihan at huwag palakihin ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1427. Kumunot ang noo ni Jasper at pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, Tito Lo, ako ang may gawa nito kaya dapat kong alagaan ito dahil ito ang hindi ko maiiwasang responsibilidad. Gayunpaman, nag-aalala ako na kung ang pamilya Atticus ay may iba pang mga motibo, ito ay maaaring maging lubhang nakakalito. Sa katunayan, kung ang pamilya Atticus ay nabaliw at nagpasyang magsimula ng isang digmaang pampamilya na guguluhin ang kabuuan ng lungsod ng Harbor, kung gayon ang anumang sinabi ni Jasper ay magiging walang kabuluhan. Napangiti si Zachary nang marinig iyon. Aniya, hindi mo kailangang mag-alala masyado tungkol dito. Kailangan mo lang gawin ito. Hindi matatakot ang mga batas kahit na gusto ng pamilyang Atticus na pumunta doon. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Higit sa lahat, hindi mo dapat kalimutan. Ngumiti si Zachary kay Jasper at nagpatuloy, nandito pa rin ang matandang master. Nakahinga ng maluwag si Jasper. Talagang naiinggit siya sa mga batas dahil sa pagkakaroon ng matanda sa pamilya. Ang matandang Panginoon ay parang isang kayamanan sa kanila, novel drama. Higit pa rito, sa pagtaas ng interaksyon sa pagitan ng Harbor City at ng mainland, ang Old Master Law, na itinuturing ng malalaking shot sa Swallow Capital bilang nagbigay ng natitirang serbisyo sa bansa sa panahon ng handover, ay unti-unting makakamit ang mas mataas na posisyon. Sa katunayan, kasama ang matandang master sa paligid, ang mga batas ay kasing ligtas ng mga bahay. Alam din ito ng pamilyang Atticus. Sige, kikilos na ako, sabi ni Jasper pagkabangon. Teka, alam mo na kung ano ang gagawin. Nagtatakang tanong ni Phil. Habang sinasabi niya iyon, tumawa si Phil at malalim na sinabi, Bata, napakakomplikado ngayon. Una sa lahat, sinubukan naming puntahan ang mga bastos na iyon, pero hindi namin magawa. Kaya magiging walang kabuluhan kung pupunta ka rin. O marahil, balak mo bang magtungo sa pamilyang Atticus para personal na makita si Sawyer? Umiling si Jasper at sinabing, walang kabuluhan na makilala si Sawyer. Bukod sa ayaw niyang makakita ng walang katulad ko, kahit na nakita niya ako, ano ang sasabihin niya sa akin? I'm guessing na kung may gusto siyang sabihin, sasabihin niya sa inyong lahat. Kung ganoon ano pa ang nasa isip mo? Akala ni Phil ay impulsive lang si Jasper at gustong kumilos ng padalos-dalos bago pag-isipan ang mga bagay-bagay. Habang papayuhan sana siya, napagtanto niyang naisip na ni Jasper ang mga desisyon sa kanyang isipan. Kaya naman, sinimulan niyang tanungin si Jasper pagkatapos na mapuko ang kanyang interes. Lihim niyang alam na wala siyang magandang ideya kung paano ito haharapin kung siya ang nasa posisyon ni Jasper. Pupuntahan ko si Fabian. Habang inilalagay ni Phil ang kanyang sarili sa sapatos ni Jasper, ang pahayag ni Jasper ay nagdulot ng ideya sa ulo ni Phil. Sa katunayan, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa beef sa pagitan ni Jasper at Fabian. Dahil nasa Harbor City si Jasper ngayon, mas maganda kung puntahan ni Jasper si Fabian. Si Fabian lang ang makakalutas sa kaguluhang ito na kinasasangkutan ng pamilya Atticus at ng tatlong bastos na nakakulong. Magandang ideya, puri ni Phil. Gayunpaman, sigurado ka bang gusto kang makita ni Fabian? Tanong ni Phil. Ngumiti si Jasper at sumagot, magagawa niya. Oh, how confident, nanunuyang sabi ni Phil. Pakiramdam niya ay medyo mayabang si Jasper ngayon. Sa kasalukuyan, si Fabian ay binabantayan ng mabigat na seguridad sa ospital. Imposibleng marahas si Jasper sa loob. Kaya naman, kaya lang niyang papayag si Fabian na kusa siyang makita. Gayunpaman, ito ay napakahirap. Oo, dahil pangarap pa nga ni Fabian na matalo ako. Napuno ng matinding kumpiyansa ang flat tone ni Jasper. Higit pa rito, ang pahayag mismo ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala. Ang isang lalaking pinangarap ni Fabian,
Isang taong pinag-uusapan ng mga matatanda, na matalo ay hindi makakapagsabi ng ganito kung wala siyang antas ng pagmamataas at kakayahan. Okay, Mori beamed at tumango. Tumingin siya kay Jasper at sinabing, "You should go soon then." Maikling tugon ni Jasper, at pagkatapos magpaalam kina Zachary, Phil, at Mori, magalang siyang umalis sa villa. Matagal na hindi nakaimik si Phil sa upuan niya pagkaalis ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1428, yung batang yon. Itinuro ni Phil ang direksyon ng pinto kung saan umalis si Jasper at sinabing hindi alam kung tatawa o iiyak. Noon akala ko si Caden ang pinakamatatag at si Fabian ang pinakamaniacal sa mga nakababatang henerasyon sa Harbor City. Sa itsura nito ngayon, baka matalo silang dalawa ng batang ito. Sa sandaling nakita ko siya, may naisip ako, sabi ni Mori. Ang lahat ng mga tao sa kanilang henerasyon ay nagtiwala sa paghatol ni Mori. Hindi siya kailanman nagkamali pagdating sa paghusga sa pagkatao ng isang tao. Parang ito ang plot ni Lolita. Marahang nagpakawala ng buntong hininga si Mori at mahinang sinabi. Nang marinig iyon, tinitigan ni Zachary ng blanko si Mori bago bumantong hininga. Habang siya ay tumatawa, ang kanyang mukha ay napuno ng parehong uri ng kasiyahan at kasiyahan na mararamdaman ng isang tao kapag ang kanyang mga kasamahan sa wakas ay kinilala ang junior na kanyang pinapansin. Ang pagmamahal ni Zachary sa binatang ito ay hindi nahihigitan ng pagmamahal nito sa kanyang biyolohikal na anak. Umiling si Phil. Nabigla man siya sa galing at karunungan ni Jasper, pakiramdam niya ay nagmalabi si Mori nang sabihin niya iyon. Ang plot ni Lolita. Nangangahulugan ba ito na si Jasper ay Humbert at lahat ng mga nakababatang henerasyon sa Harbor City ay Lolita? Anong biro? Harbor City Sacred Heart Hospital. Dahil ito ang pinakamahusay na pribadong ospital sa Harbor City, ang bawat pasyente dito ay mayaman o sikat. Maging sa Harbor City, na niranggo sa nangungunang sa mundo sa income per capita, hindi lahat ay kayang magbayad ng 3,000 harbor dollars para sa 15 minutong konsultasyon sa isang doktor. Gayunpaman, ang mataas na presyo ay nagbigay ng masusing pangangalaga. Mayroon silang nangungunang pangkat ng medikal sa Harbor City. Kung hindi nila mapagaling ang iyong sakit, makikipag-ugnayan sila sa mga nangungunang eksperto sa iba't ibang larangan sa buong mundo para sa isang kokonsultasyon. Pinahahalagahan ng mga opisyal at maharlika sa lupaing ito ang kanilang buhay. Dahil dito, ang Sacred Heart Hospital ay laging may pundasyon na magugat sa Harbor City. Samantala, ang mayoryang shareholder nito ay ang pamilyang Atticus. Kaya naman, nang na-hospital si Fabian, natural na itinalaga sa kanya ang pinakamahusay na pangangalaga. Sa sandaling ito, na-warded si Fabian sa pinakamagandang VIP room. Ang kanyang ulo ay nababalot ng gasa, ngunit may mga dugong tumutulo pa rin mula rito. Napakaputla ng mukha ni Fabian. Kamusta ang sitwasyon? Pumikit si Fabian at nahiga sa kama habang mahinang nagtanong. Napasuko ang tatlo at tinawagan ng mga batas ang iyong ama ilang oras ang nakalipas. Gayunpaman, wala siyang gaanong sasabihin kay Zachary Lo, novel drama. Hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na tumuon sa pagpapagaling. Mahinang sabi ng isang lalaking nasa edad 50. Dahan-daang iminulat ni Fabian ang kanyang mga mata at malamig na sumagot, ito ang pagkakataong mahirap makuha. Gusto kong tawagan ang aking ama. Ano man ang mangyari, gusto kong bayaran ang mga batas sa isang masakit na presyo. Ang tatay mo ang nag-aasikaso dito kaya huwag kang masyadong mag-alala, maaliw na sabi ng matanda. Sa tingin ba niya ay hindi ko kakayanin ito dahil nagdusa ako ng husto bago ito? Ungol ni Fabian. Agad na napatigil sa pagsasalita ang matanda. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng silid. Magalang na sinabi ng bodyguard na nakaitim, Mr. Atticus, may tao dito para makita ka. Umungol si Fabian, ito ba ay isang tagapamagitan para sa mga batas? Paano katawa-tawa? Hindi ba nila nakikita na nagpapagaling na ako? Ayokong makakita ng kahit sino. Ang awkward na sagot ng bodyguard, sinabi niya na ang pangalan niya ay Jasper Lane at sinabi niyang gusto mo siyang makita pagkatapos kong sabihin sa iyo ang kanyang pangalan. Agad namang nanlaki ang mata ni Fabian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1429. Dahil sa sobrang emosyon ay umubo si Fabian bago siya magsalita.
Mr. Fabian. Mabilis na lumapit ang lalaking nasa 50s para tapikin ang likod ni Fabian. Pagkatapos niyang huminga muli ng normal, huminga ng malalim si Fabian. Pagkatapos, sumandal siya sa kanyang kama at tumawa. Sabi niya, nandito si Jasper. Napakahusay. Napakaganda. Siya nga ang karibal na nagpilit sa akin sa dead end. Akala ko magtatago siya at lalayo sa lahat ng away sa Harbor City. Gayunpaman, mayroon siyang mas malalaking bola kaysa sa naisip ko. Mr. Atticus, hindi mo kailangang makakita ng katulad niya, sabi ng matanda. Ngumisi si Fabian at sumagot, nakikita ko siya. Siyempre, ako. Hindi pa ako natalo simula nang ako ay isinilang. Gayunpaman, natalo ako sa kanya. Paano ko hindi makikilala ang isang kawili-wiling karibal? Nang marinig iyon ng matanda ay bahagyang kumunot ang noo niya. Gayunpaman, hindi siya gumanti. Sa halip, sinabi niya, kung ganoon nga, hayaan mong tanggapin ko itong si Mr. Lane, okay. Kinawayan ni Fabian ang kanyang kamay at sinabing, fine. Salamat, Watterson. Tungkulin ko ito. Bahagyang yumoko si Watterson kay Fabian at saka tumalikod para lumabas ng kwarto. Maya-maya, nakita ni Jasper si Watterson mula sa kinatatayuan niya sa dulo ng koridor. Ikaw ba si Jasper Lane? Tanong ni Watterson na walang ekspresyon sa mukha. Tumango si Jasper at sumagot, pumayag ba si Fabian na makita ako? Mister, pumayag naman si Fabian. Gayunpaman, bago iyon, may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Watterson, novel drama. Mister, si Fabian ang kapalit ng pamilya Atticus, kaya priority natin ang kaligtasan niya. Kaya pagkatapos mong pumasok, mangyaring bantayan ang iyong mga salita. Huwag mo siyang galitin at huwag mo siyang sadyain. At saka, kahit na naging sanhi ka ng paghihirap sa kanya sa ilang mga aspeto, dapat mong tandaan na ang kinabukasan ni Mr. Fabian ay sumasaklaw sa buong pamilya Atticus. Ang kanyang suporta ay hindi maisip. Naglalako lang siya. Sana ay huwag kang maging proud dahil sa ilang maliliit na tagumpay. Ito ay larong pambata lamang kay Mr. Fabian at sa pamilyang Atticus. Sa wakas, maaari kang pumasok, ngunit ang taong nasa likod mo ay hindi maaaring. Ang huling pangungusap ni Watterson ay halatang nakatutok kay Julian, na nakatayo sa likuran ni Jasper. Ngumisi si Jasper at tumingin kay Watterson. Mahinahon niyang sinabi, Sir, may tanong ako sa iyo. Bahagyang nakasimangot na sagot ni Watterson, dahil magalang ka, maaari kang magtanong, ngunit baka hindi kita sagutin. Maaari ko bang malaman kung paano nagtayo ng napakalaking negosyo ang pamilyang Atticus nang may isang tulad mo? Dahil sa pahayag ni Jasper, agad na tumaas ang kilay ni Watterson. Punk ka! Umungol si Watterson at itinaas ang kamay para hawakan si Jasper. Tumingin si Jasper kay Watterson ng mahinahon at tumayo. Samantala, isang bagzo ng hangin ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Si Julian iyon. Ilang beses na nagdikit ang kanilang mga braso mga 60 sentimetro sa harap ni Jasper. Gayunpaman, sa isang kisap mata, binawi nila ang kanilang mga kamay. Nagtataka ako kung bakit ang utot na batang tulad mo ay maglalakas loob na pumunta rito. Mukhang may kasama kang eksperto. Gulat na napatingin si Watterson kay Julian habang sinasabi niya kay Jasper. Ang mga tao lamang sa parehong industriya ang makakaalam kung ang kabilang partido ay tunay na sanay. Pagkatapos ng munting away kanina, nabigla si Watterson sa kakayahan ni Julian. Ang katotohanan ay hindi isang nobela at walang napakaraming mga sinasadyang pagpupulong. Sa makatuwid, ang maikling labanan ngayon ay hindi sapat upang ipakita ang anumang pisikal na kakayahan. Gayunpaman, nagulat si Watterson. Ilang dekada na siyang nag-training at gayunpaman, hindi siya kumpiyansa na matalo si Julian. Kickboxing mula sa Dragon's Palm at ang 12 Road Palm. Binata, sino para sa iyo si Sid Wells mula sa Pegasus City sa mainland? Tanong ni Watterson kay Julian sa seryosong tono. Isa siya sa mga amo ko, mahinang sagot ni Julian. At saka, ginagamit mo ang Watterson-style boxing. Si Mr. Bart Watterson ay isa rin sa aking mga Panginoon. Narinig kong sinabi niya na may pinsan siya noon at bata pa siya ay pinalayas siya sa pamilya. Matapos pumunta ang pinsan sa Harbor City, nawalan sila ng komunikasyon sa kanya.
Napangiti si Watterson, kaya ikaw ang disipulo ng matandang hayop na iyon. Pagkatapos magsalita ni Watterson, wala na siyang pakialam sa seniority. Nagsimula na naman siyang maghagis ng suntok. Minsan pa, si Jasper ang target niya. Sumili ang galit sa mga mata ni Julian nang itinaas niya ang kanyang kamay para harangan si Watterson. Matapos ang mahigit 10 round, kitang-kita ang kinalabasan. Napaatras si Watterson ng 3 hakbang at nakahinga ng maluwag. Sa ngayon, naghahabol siya ng hangin. Bagkus, medyo namula ang mukha ni Julian at parang katatapos lang mag-warm up. Mukhang hindi mo ako mapipigilan, mahinang sabi ni Julian. Ang yabang. Ungol ni Watterson. Gusto niyang kasuhan ulit si Julian nang pakiramdam niya ay napahiya siya. Gayunpaman, isang bodyguard ang tumakbo papunta sa kanila mula sa kwarto ni Fabian na nasa dulo ng koridor. Watterson, sinabi ni Mr. Fabian na huminto kaagad, natatakot na sabi ng bodyguard. Nang marinig iyon ni Watterson, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa wakas, pinilit niyang huminto. Ang kanyang ekspresyon ay tila hindi nasisiyahan na siya ay ninakawan lamang ng isang tagumpay. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Habang nag-aaway sila, naunawaan niyang hindi siya ang karibal ni Julian. Kung magpapatuloy sila, hihilingin niyang mapahiya siya. Sa makatuwid, ang landas na ito sa pagtakas mula sa isang nakakahiyang sitwasyon ay hindi maaaring dumating sa isang mas mahusay na oras. Dahil sinabi ni Mr. Fabian, dapat na kayong pumasok ngayon, marahas na sabi ni Watterson. Julian, mahinang tawag ni Jasper. Jasper, sagot ni Julian. Sabi mo traidor siya ng amo mo at tinawag pa niyang hayop ang amo mo. Dapat kang magpasalamat sa iyong guro na parang sila ang iyong mga magulang. Turuan mo siya ng leksyon sa ngalan ng iyong amo. Pagkasabi noon ni Jasper ay hindi na niya nilinggan ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Watterson habang dir-diretsong naglakad papasok ng kwarto. Mariin na tiningnan ni Julian si Watterson bago sumili sa kanyang mga labi ang isang labis na mayabang na ngiti. Hindi pinansin ni Jasper ang mga tunog ng away at ang mga ungol ng sakit ni Watterson sa likuran niya. Ayos lang basta hindi dahado si Julian. Wala siyang alam sa boxing pero masasabi niyang kayang talunin ni Julian si Watterson. Tungkol naman sa mga bodyguard na iyon, hindi naman nag-alala si Julian. Mas magaling pa si Julian sa pakikipaglaban sa isang grupo. Sa kabaligtaran, maaaring hindi ganoon kadali ang pakikipagkita ni Jasper kay Fabian. Habang nagmumuni-muni, itinaas na niya ang kamay para itulak ang pinto ng kwarto. Pagkatapos niyang pumasok sa silid, nalaman niyang hindi lang disinfectant ang hangin, amoy bulaklak pa ito. Ito ay hindi tulad ng isang silid sa ospital sa lahat. Sa halip, ito ay mas katulad ng isang marangyang suite. Gayunpaman, mayroon lamang isang kama sa gitna ng silid. Nakatingin sa kanya si Fabian mula sa kama. Ilang beses nang nag-away sina Jasper at Fabian. Malinaw na kung sino ang nanalo, ngunit ito ang unang pagkakataon na talagang nagkita silang dalawa. Jasper, ang lakas ng loob mo. Ito ang unang sinabi ni Fabian kay Jasper pagkatapos nilang magkita. Nang sabihin niya ang pangalawang pangungusap, ang tono niya ay mas naging masama. Hindi ka ba natatakot na patuloyin kita sa Harbor City magpakailanman? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1430. Siyempre natatakot ako. Kahit na sinabi iyon ni Jasper ay hindi naman siya mukhang natatakot. Bakit hindi mo gawin ngayon, Mr. Atticus? Napakarami mong tao dyan. Kailangan mo lang magsabi ng isang salita at pagkatapos ay mamamatay ako kaagad. Tumingin si Fabian kay Jasper at ngumisi, interesting. Lumapit si Jasper sa upuan sa tabi ng kama at umupo. Pagkatapos, kumuha siya ng mansanas at nagsimulang magbalat nito ng natural. Para siyang normal na tagapag-alaga habang nakababa ang ulo para tingnan ang umiikot na mansanas at ang balat ng mansanas na humahaba ng humahaba. Then, he said slowly, dahil nasaktan ka, kailangan mo pang magpahinga. Kailangan mong kumain ng mas maraming prutas upang mapunan ang iyong mga bitamina. Ito ay mabuti para sa paggaling ng iyong mga sugat. Kumunat ang noo ni Fabian at tinignan si Jasper nang may pagdududa. Nagsimula na rin siyang magmukhang naiinip. Jasper, anong gusto mong sabihin? Tumawa si Jasper at sinabing, naiinip ka na ba? Hindi ito ang Mr. Atticus na kilala ko.
Ano ang impression mo sa akin? Napangisi si Fabian. Hindi ko sasabihin kasing tatag ng bundok, pero hindi ka naman madaling mabaygo. Gayunpaman, walang pagkakaiba. Ikaw pa rin ang natalo ko. Malinaw na ikinagalit ni Fabian ang sinabi ni Jasper. Sa tingin mo nanalo ka. Tumingin si Fabian kay Jasper ng mapanuksong tingin. Sa paghusga mula sa oras ng mga kaganapan, ang oras na nagsimula ang sunog kagabi ay ang parehong oras na tinanggal ko ang lahat ng iyong mga posisyon sa Dow Jones Index. Sa madaling salita, kapag nakita mo ang iyong capital account kapag nagsimula ang Dow Jones Market ngayong gabi, makakahanap ka ng ilang pulang zero. Pagkasabi nito ni Jasper ay inabot niya kay Fabian ang binalatan na mansanas. Pagkatapos, nagpatuloy siya habang nakangisi, buti na lang, pilit na ililiquidate ng index futures market ang iyong mga asset kung wala kang natitirang pondo. Kung papayag ang mabaon ka sa utang, malamang $1 bilyong na ang utang mo ngayon, Mr. Atticus. Kumaibat ang sulok ng labi ni Fabian. Pagkatapos niyang tignan ng masama si Jasper, tiningnan niya ang mansanas na nasa kamay ni Jasper. Ang isang ordinaryong tao ay lilipad sa galit sa ngayon, ngunit si Fabian ay hindi isang ordinaryong tao. Tumawa siya at saka kinuha ang mansanas kay Jasper. Pagkatapos niyang kumagit, sinabi niya, kung hindi ko iyon mansanas, hindi ako mangangahas na kainin iyon. Kung hindi mo tatawagan ang iyong mga tauhan para barilin ako hanggang mamatay dito, hindi ako magiging tanga para isipin na lason ka dito, kibat balikat na sabi ni Jasper. Habang tinutulak ni Fabian ang mansanas, malalim niyang sinabi, not bad. Napaka-refresh ng mansanas na ito. Jasper, habang tumatagal, nawala ang kalahati ng lahat ng pondo ko sa iyo. Inangat ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, so sinasabi mo bang may darating pa? Oo naman. Napangiti na naman si Fabian. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang daliri para ituro ang labas ng bintana. Aniya, nakakulong pa si Henry doon. Ano ang handa mong ipagsapalaran para mapaalis siya? Hindi niya kailangan na ipagsapalaran ko ang anumang bagay para iligtas siya, umiling si Jasper at sinabi, novel drama. Ngumisi si Fabian at mahinang sinabi, Jasper, masyado kang confident. Mr. Atticus, larawan kong ang isang normal na tao na may normal na katalinuhan ay may dalawang pinjutan sa harap nila. Ang isa ay maaaring gumawa ng ibang tao na mawalan ng $1 milyong habang ang isa pang pinjutan ay maaaring gumawa ng kanilang sarili na kumita ng $500,000, ano sa palagay mo ang pipiliin ng karaniwang tao? Ang 500,000 na butones syempre, mahinang sabi ni Fabian. Tama na. Ito ay sumasalamin sa aming negosasyon. Pinalakpakan ni Jasper ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, palayain sina Henry, Alex, at Howard at ang Dow Jones Index ay hindi magbabago ngayong gabi. Kahit na hindi mo na maibabalik ang lahat ng nawala sa iyo, maaari mong mapanatili ang kalahati ng $1 bilyong na inilagay mo kahapon. Naintindihan naman agad ni Fabian ang ipinahihiwatig ni Jasper. Ito ay isang tahasang pagbabanta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1431. It was either hayaan ni Fabian si Henry and Dagang na umalis o wala siyang maiiwan. Kumpiyansa si Jasper dahil alam niyang kahit hindi pumayag si Fabian na palayain sila, ligtas pa rin si Henry. Kailangan na lang niyang magdusa ng ilang araw pa sa paghihirap. Pagkatapos ng lahat, ang mga batas ay nasa paligid pa rin, at ang pamilyang Atticus ay hindi handa na magkaroon ng kumpletong pagbagsak sa una. Bukod dito, kung talagang nahulog sila sa mga batas, ang mga batas ay magiging baliw kung si Fabian ang target ni Henry. Pipilitin nitong ipakita sa matandang master ang kanyang mukha. Hindi ito magdadala ng mga benepisyo sa pamilyang Atticus. Kaya naman, ang nasa harap ni Fabian ngayon ay isang deal. Handang gamitin ni Jasper ang $500 milyong kapalit ng maagang paglaya ni Henry. Tila malaking kawalan ang mararanasan ni Jasper dahil dito, ngunit ang matapang ngunit hanggal na pag-uugali na ito ay nagparamdam kay Fabian ng labis na kahihiyan. Dahil dapat sa kanya ang $500 million na ito. Nakuha pa niya ang loan na ito pagkatapos niyang isangla ang 100% ng stock rights ng Empire Meat. Sa ngayon, ginagamit ni Jasper ang sarili niyang pera para makipagtawaran para kay Henry. Jasper, napaka-calculative mo. Ang pera na ito ay dapat na akin.
Hindi mo na kailangan pang gumastos ng kahit isang sentimos pero gusto mong ilayo sa akin si Henry. Malamig na sabi ni Fabian. Umiling si Jasper at sinabing, Mr. Atticus, una, kailangan mong malaman na sa sitwasyong ito, kung sasabihin kong sa iyo ang pera, kung gayon ito ay sa iyo. Kung sasabihin kong hindi, hindi. Ang pahayag na ito ay parang isang malaking sipa sa tadyang ni Fabian. Agad siyang sumabog. How dare you pumunta sa Harbor City at maglakad-lakad sa harap ko? Mayroon akong kakayahan na gawin ito. Nagkibit-balikat si Jasper at dahan-daang ibinaba ang fruit knife. Ngumiti siya ng mahina kay Fabian at nagpatuloy, kung ikaw ang mananalo, mas magiging masama ka pa sa akin. Tama, mabuti, kahanga-hanga, Jasper, napakaraming pera ang nawala sa akin at wala akong pakialam sa huling 500 milyong US dollars na ito. Worst comes to worst, ayoko ng anuman nito. Ngumisi si Jasper at sumagot, syempre, may karapatan kang pumili, novel drama. Gayunpaman, hindi ka estranghero sa bagay na ito, tama ba, Mr. Atticus? Tulad ng sinabi ni Jasper, kumuha siya ng isang kasunduan. Nang makita ni Fabian ang header ng kontratang ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Kasunduan sa mortgage. At sa ibaba ay ang kanyang pirma. Sa isang tingin lang, sigurado na si Fabian na ito ang pinirmahan niyang kasunduan noong sinanglan niya ang 100% ng karapatan ng stock ng Empire Meat para makapag-loan ng 500 million US dollars. Paano mo nakuha yan? Ito ang unang pagkakataon sa pagpupulong na ito na hindi na-control ni Fabian ang kanyang ekspresyon. Sadyang ipinapakita ni Fabian si Jasper kapag siya ay galit, o kapag siya ay nangungutya sa kanya, o kapag siya ay kalmado. Kapag ang isang tao ay dumating sa yugtong ito ng buhay, walang sino man ang magiging hanggal upang ipakita ang kanilang tunay na emosyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Fabian ang kanyang sarili. Hindi niya akalain na ang utang na nakuha niya sa underground money firm ay mapupunta sa mga kamay ni Jasper. Bahagyang tumawa si Jasper. Naalala niya kung paanong pagkababa niya ng eroplano, nasagasaan niya ang mga tao ni Kayden. Malaki talaga ang naitulong ng regalo ni Kayden sa kanya. Kaya naman naglakas loob siyang pumunta rito. Dahil naintindihan niya ang tunay na kalagayan ni Fabian mula sa kasunduang ito. Kung hindi ginamit ni Fabian ang kapangyarihan ng kanyang pamilya, wala na siya. Ito ang eksaktong kumpiyansa na kailangan ni Jasper para maipit si Fabian sa mesa ng negosasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1432. Walang pakialam si Jasper kung paano nakuha ni Kayden ang kasunduang ito. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang kay Jasper na muling makilala si Kayden. Sa katunayan, ang mabuting tao na laging may ngiti sa kanyang mukha ay hindi isang mabuting tao. Halos magkapareho ang ugali ng mag-amang Langdon. Upang makapaghiganti, nagawa niyang magdusa sa katahimikan sa loob ng napakaraming taon. May dahilan din si Jasper para maniwala na si Kayden ay nagtanim ng maraming especially iya sa paligid ni Fabian. Mas matapang pa ang hinala niya. Naghinala siya na ang ambisyon at paghahandang ibinuhos ng mag-amang Langdon sa Harbor City ay malayo sa imahinasyon ng sinuman. Kung hindi, paano ipapaliwanag kung bakit naghihintay ang mga tao ni Kayden sa airport bago pa man bumaba ng eroplano si Jasper? Novel drama. Ang mag-amang Langdon ay nakakatakot. Gayunpaman, pareho sila ng kaaway, kaya hindi ito ang oras para mag-isip ng ganoong bagay. Mr. Atticus, kailangan mong malaman na ang lahat ng kailangan ng tagapagpahiram ay mabawi ang pangunahing halaga at interes sa oras. Gayunpaman, kung ang isang tao ay handang magbayad ng mas mataas na presyo upang bilhin ang mortgage, natural silang handang mag-trade, mataray na sabi ni Jasper. Bastos ka. Nagalit agad si Fabian. Alam kong ang mga walang pusong hamak na iyon mula sa underground money firm ay walang kabuluhan. Para sa pera, luluhod pa sila at tatawaging ama ang aso. Baka sa mukha ni Fabian ang masamang tingin at hindi niya namalayan na nalantad na lang niya ang isa pang sikreto kay Jasper. Hiniram niya ang kanyang pera sa underground money firm. Matapos maalala ang impormasyong ito, sinabi ni Jasper, sa pamilyang Atticus, hindi mahalaga kung ito ay 500 milyong US dollars o kahit 1 bilyong US dollar, iyon ay maliit na bilang. Matatanggap nila yon, no?
Kung sasabihin mo sa lahat ang tungkol dito, sa palagay ko ay malulutas mo ang lahat ng iyong mga problema sa pananalapi, tama ba? Lumingon si Fabian at tinignan ng masama si Jasper. Sabi niya, tinatakot mo ba ako? Nagkibit balikat si Jasper at mahinahong sumagot, I'm talking about a business deal with you, Mr. Atticus. Sinusuri ko lang ang kasalukuyang sitwasyon para sa iyo ngayon. Sa tingin mo ba kailangan kong pag-aralan mo ito para sa akin? Sabi ni Fabian sabay tawa ng malamig. Hindi naman siguro. Kaya, Mr. Atticus, ikaw na ba ang magdedesisyon, o ako ang gagawa para sa iyo? Tanong ni Jasper. Nakakatakot ang ekspresyon ni Fabian. Nakatingin siya kay Jasper na parang kakainin siya ng buhay. Gayunpaman, hindi niya agad tinanggihan ang alok ni Jasper. Load ang kanyang pamilya, kaya bakit siya naglagay ng collateral sa underground money firm? Kahit na ginamit niya ang kanyang pangalan para maglagay ng collateral o humingi ng pautang sa bangko, makukuha niya ang pera sa pinakamaikling panahon na posible kasama ang pinakamababang rate ng interes. Huwag isipin na ang mga mayayaman ay walang pakialam sa interes. Sa utang na $1 billion, ang pang-araw-araw na interes ay magiging isang astronomical figure. Ang mayayaman ay mas matalino at mas maislan sa pagpaplano at accounting kaysa sa mahihirap. Kung maaari nilang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang paggasta, hindi sila gagastos ng isang sentimo pa. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ginawa ni Fabian ang ganoong bagay ay upang hindi siya maging usap-usapan. Sikat na sikat siya at ang daming nakatingin sa kanya. Kung kukuha siya ng pera mula sa kanyang pamilya, kung gayon ang pagkatalo ni Jasper at pagkawala ng $1 billion ay magsisilbing catalysta para sa iba pang mga pamilya upang salakayin siya at ang kanyang ama. Parehong siya at ang kanyang ama, si Sawyer, ay hindi nais na harapin ang isang sitwasyong tulad nito. Samantala, ganoon din kung humingi siya ng pautang sa bangko. Walang mga lihim sa pagbabangko. Alam ni Fabian kung maglalagay siya ng collateral sa bangko, malalaman ng lahat sa Harbor City na nahaharap siya sa bangkarota. Kung ibibigay niya ang mga dokumento sa umaga, ang kanyang maruming labada ay ipapalabas para makita ng lahat bago ang tanghalian. Ngayon, ginagamit ito ni Jasper para takutin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1433. Isa itong tahasang pagsasabuatan. Kailangang pumayag ni Fabian anuman ang mangyari. Ang kawalan ng kakayahan at ang kahihiyan ay naging dahilan upang hamakin ni Fabian si Jasper. Habang nakatingin si Fabian kay Jasper, sinabi niya, so what if you get Henry and the gang out? Siyempre kailangan nilang bayaran ang presyo pagkatapos nilang gawin ang isang bagay na ganoon, novel drama. Kahit pumayag akong palayain sila, sa tingin mo ba patatawarin ko sila ng pamilya ko? Pabulong na sagot ni Jasper, kung hinawakan mo sila, kikilos ako. Kung gusto ng iyong pamilya na hawakan sila, ang mga batas ay maghihiganti. Ito ang mangyayari. Hindi ko inaasahan na lubusan nating buburahin ang sama-sama nating galit sa trade na ito ng mag-isa. Hindi ito makatotohanan. Walang paraan na magkamay tayo at maging magkaibigan. Gayunpaman, ang isang pangmatagalang puot ay hindi dapat makaapekto sa aming maliit na pakikipagtulungan sa oras na ito. Gayon din, ang pakikipagtulungang ito ay magiging tulad ng pagpapalit ng ating mga piraso ng chess sa isang chessboard. Mababawi mo ang ilan sa iyong mga pagkalugi para hindi masyadong malala ang pinsala. Samantala, makukuha ko ang gusto ko. Win-win situation ito, hindi ba? Napatingin si Fabian kay Jasper at biglang tumawa. Iniwan mo ang pagkakataong madaling talunin ako dahil lang sa gusto mong mapaalis si Henry ng mas maaga. Ikaw at ako ay parehong alam na kung ilantad mo ang impormasyong mayroon ka sa iyong kamay, lahat ng aking mga posisyon sa Dow Jones Index ay maliquidate. Magiging katatawanan din ako sa Harbor City. Malalagay din ako sa ilalim ng matinding pressure ng aking pamilya. Ito ay isang kapaki-pakinabang na card at gusto mong gamitin ito para mapaalis si Henry ng mas maaga. Sulit ba ito? Hindi masusukat sa papel ang halaga ng isang bagay, mahinahong sabi ni Jasper. Nagdulot si Henry ng napakalaking kerfuffle, at bukod sa resultang ito, kahit na hindi pumunta si Henry sa Harbor City sa ilalim ng kanyang pagtuturo, gagawin pa rin ni Jasper ang lahat para mapaalis si Henry pagkatapos niyang mahuli sa napakaraming problema.
Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang bigyan ng halaga. Nakaka-touch. Malamig na tumawa si Fabian, pero halatang hindi siya naniniwala kay Jasper. Sa kanyang opinyon, maaaring maging tanga si Jasper para sa paggawa nito, o sinusubukan niyang gamitin ang pagkakataong ito para makuha ang mabuting panig ng mga batas. Si Fabian ay isang taong hindi gagawa ng isang bagay na hindi magdadala ng anumang pakinabang sa kanya. Higit pa rito, sasaktan din niya ang iba para makinabang ang kanyang sarili. Sa makatuwid, ito ay posibilidad na hindi lubos na hindi maisip sa kanya. At si Jasper, isang taong makakatalo sa kanya, ay talagang napakatanga. Kahit mayabang si Jasper, hindi niya ito iniisip ngayon. Kaya naman, agad siyang naghinala na may gustong makuha lang si Jasper mula sa mga batas. Base sa ekspresyon ni Fabian, alam ni Jasper ang iniisip niya. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang nasa isip ni Fabian ay wala sa pag-aalala ni Jasper. Gaya nga ng sinabi niya noon, magkaaway sila, kaya kahit magkatrabaho sila this time, hindi magbabago ang rivalry nila sa chessboard. Kaya naman, walang pakialam si Jasper sa naisip ni Fabian. Hindi umimik si Fabian at hindi naman siya pinilit ni Jasper. Sa sandaling ito, tense ang kapaligiran. Ang bagay na ito ay umabot sa kita ng pamilya. Hindi ko siya kayang bitawan dahil lang sa gusto ko. Maya-maya, dahan-daang sabi ni Fabian. Hindi man siya agad pumayag, mas maluwag na siya ngayon. Iyan ang iyong negosyo na hawakan. Kung papayag ka, mabibigyan kita ng oras para ayusin ito. Siguro 3 hanggang 5 oras. Iisipin ko, Mr. Atticus, na ito ay sapat ng panahon para kumbansihin ang iyong pamilya. Galit na sabi ni Fabian, ilang oras na lang. Ano sa tingin mo ako? Kahit na ako ang padre de pamilya, kailangan ko pa ring isaalang-alang kung ano ang nararamdaman ng mga matatanda at iba pang miyembro ng pamilya. Paano sapat ang kaunting oras? Pagkasabi niya nun ay bumukas ang pinto ng kwarto. Isang katawan na puno ng dugo ang bumagsak sa pintuan at lumipad papunta sa silid kasabay ng ulap ng sawdust. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1434. Nagulat si Jasper at Fabian sa biglang pagbabago. Lumingon ang dalawa para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, nakita nila si Julian na naglalakad sa pinto na bumagsak habang nakatapak sa sawdust. Sa sandaling ito, nag-iinit ang buong katawan ni Julian. Ang kanyang balat ay kumikinang ng abnormal na pula na para bang siya ay nasunog. Matapos nilang tingnang mabuti ay nakita nilang medyo umuusok din ang ulo nito. Gayunpaman, mukhang nasa mabuting kalagayan si Julian. Nakahinga siya ng normal at nagniningning ang mga mata. Isa pa, hindi siya mukhang nasugatan. Sa kabaligtaran, ang taong nasa sahig ay halos hindi makilala. Puno ng dugo ang katawan niya. Ang mga napiling masarap na damit sa kanyang katawan ay napunit at ngayon ay nakasabit sa kanyang katawan. Ang kanyang dalawang braso ay nakapilipit sa kakaibang mga anggulo. Para silang dalawang buhol sa tabi niya. Gusto niyang bumangon ngunit ang matinding pinsala sa loob at sugat sa kanyang mga braso ay pumihil sa kanya. Kaya naman, naibalik lamang niya ang kanyang katawan at umubo ng dugo habang nakahiga sa lupa. Ang taong ito ay si Watterson, na kasama ni Fabian. Malinaw ang kinalabasan matapos silang mag-away dalawa. Pinaikit ni Fabian ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng labis na pagkagulat. Si Watterson ay nagtrabaho kasama ang pamilya Atticus sa loob ng maraming taon at nakasama nila sa maraming bagay. Si Fabian ay kinidnap pa ng ilang kidnapper noong siya ay nasa senior high, novel drama. Gayunpaman, sa sandaling iyon, iniligtas siya ni Watterson habang nag-iisang tinatalo ang 6 na mabangis na armadong desperado. Nakita rin ni Fabian si Watterson na malubhang nasugatan ang isang may sapat na gulang na lalaki na patuloy na nagsanay. Dahil sa lahat ng ito, sa mata ni Fabian, walang kapantay si Watterson. Alam niyang mahusay si Watterson sa kanyang mga kamao. Ngayong nagkaproblema na si Fabian, hiniling ng pamilyang Atticus kay Watterson na pumunta rito para protektahan siya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Fabian na ang walang kapantay na Watterson ay mabubugbog sa lupa balang araw. Iniangat niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa labas ng silid. Hindi man niya nakikita ang buong koridor, kitang-kita niya ang itaas na katawan ng bodyguard niya na nakahandusay sa sahig malapit sa pinto. Walang duda,
Mahigit 10 bodyguard sa labas ang natalo lahat. Nagdilim ang mukha ni Fabian at mariing sinabi niya, Jasper, isa ba ito sa mga palatandaan ng pakikipag-usap mo sa akin? Umiling si Jasper at tumawa, hindi. Kahit tanga ako, hindi ako gagamit ng dahas para takutin ka sa Harbor City. Gusto ko pa ring umalis sa Harbor City ng buhay. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Ang mga batas ay napakalapit sa iyo. Kung gusto ko o ang pamilya ko na hawakan ka, kailangan nating maging handa sa pagsisimula ng labanan sa mga batas. Lahat tayo ay matatalino kaya tigilan mo na ang pagpapanggap na pipi. Ang galit na pag-ungol ni Fabian ay naging dahilan ng pagkinang ng ngiti sa ngiti ni Jasper. Tumingin siya sa oras at sinabing, Mr. Atticus, busy tayong mga tao kaya huwag tayong mag-aksaya ng oras. Kumaibat ang sulok ng labi ni Fabian. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang kawalan. Sa sandaling ito, kahit na marami siyang pandaraya, wala siyang magagawa. Halatang hindi titigil si Jasper hanggat hindi niya naabot ang kanyang pakay. Gayunpaman, hindi maaaring tumanggi si Fabian sa mga terminong inaalok niya. Matapos huminga ng malalim, mahinahong sinabi ni Fabian, 3 oras. Kailangan ko ng 3 oras. Bumangon si Jasper pagkatapos niyang marinig iyon. Sinabi niya, kung gayon, maghihintay ako sa iyong mabuting balita. Pagkasabi niya nun tumalikod na si Jasper at naglakad papunta sa pinto. Hindi nagdalawang isip si Julian at agad niyang sinundan si Jasper palabas. Tumingin si Fabian kay Watterson sa sahig at malamig na sinabi, tatandaan ko ito. Hindi lumingon si Jasper at agad na lumabas ng pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1435. Pagkaalis ni Jasper ay nagmula sa silid ng ospital ang galit na galit ni Fabian. Damn it! Kinuha ni Fabian ang isang vase sa gilid ng kama at ibinagsak ito sa telebisyon na nakasabit sa dingding sa tapat ng kama. Sa isang malakas na kalabog, parehong nabasag ang plorera at ang telebisyon. Sa sandaling ito, nagpupumilit si Watterson na bumangon mula sa lusek ng dugo sa sahig. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi kay Fabian, Mr. Fabian, kasalanan ko. Kahit galit na galit si Fabian, nandidiri siya na hindi niya kayang sipin ang walang kwentang lumang bagay na ito hanggang mamatay. Pagkatapos niyang huminga ng malalim at pigilin ang pagkainip at galit sa kanyang puso, sumili ang isang matigas na ngiti. Tapos, sabi niya, napakawili at pilyo ng punk na iyon. May kasama rin siyang makapangyarihan, kaya paano kita masisisi, Watterson? Masyado kang nasaktan. Hayaan mong hilingin ko sa doktor na tingnan ka. Kailangan mong gumaling ngayon. Kahit sino ay mahahawakan kung sila ay aalagaan at hindi papunahin pagkatapos ng isang malubhang kabiguan. Matapos marinig iyon ni Watterson, lalo siyang nagsisi. Sinabi niya, salamat sa iyong pagpapatawad, Mr. Fabian. Ano ang isang magandang para wala? Pagkatapos magmura ni Fabian sa kanyang puso, mahina niyang sinabi, Watterson, nagtrabaho ka sa pamilya Atticus sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi nakapag-ambag sa pagkakataong ito, nagsumikap ka para sa amin. Sa makatuwid, ang maliit na kabiguan na ito ay walang kahulugan. Siguradong pagsisisihan ito ni Jasper sa hinaharap. Watterson, dapat kang kumuha ng isang tao upang tingnan ang iyong mga sugat. Matapos niyang panoorin si Watterson na paalis, malamig na bamulong si Fabian. Kung hindi ko naramdaman na kapakipakinabang ka sa pamilya, hindi mo mapipigilan ang galit ko kahit na mamatay ka ng 100 beses. Maya-maya, kinuha ni Fabian ang telepono at tinawagan ang isang numero. Pare, ako ito. Kanina lang dumating si Jasper. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang dulo ng telepono. Hayaan mo si Henry at ang barkada, patuloy ni Fabian. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ni Sawyer, madaling palayain sila, ngunit magiging mahirap na makakuha ng ganoong magandang pagkakataon muli sa hinaharap. Pare, marami sa mga matatanda sa pamilya ang hindi sumasang-ayon sa pagsisimula namin ng labanan sa mga batas, tama ba? Mahinahong sabi ni Fabian. Hanggang hindi namamatay ang lumang bagay na iyon mula sa mga batas, ang mga walang kabuluhang iyon ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman. Gayunpaman, kailangan nating bayaran ang mga batas. Malamig na sabi ni Fabian,
Napakahalaga na labanan natin ang mga batas. Kailangan pa natin ng ilang oras para paghandaan ito. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamahusay na oras. Kahit na, hindi na ako makapaghintay ng isang segundo para talunin si Jasper. Saglit na natahimik si Sawyer, tapos sabi niya, "This is your affair to handle. Hindi ka na bata kaya kailangan mong gumawa ng sarili mong desisyon. Kung sa tingin mo ay magiging mas kapaki-pakinabang ang pagkilos na ito, ililibang kita. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang iyong nakaraang pagkabigo ay humantong sa iba sa pamilya na may hawak na iba't ibang opinyon tungkol sa iyo. Kapag natalo ka ng iisang tao ng 2 beses, magmumukha kaming napakaganda." Passive. Inisip ni Fabian ang presyong dapat niyang bayaran at saka kumaibot ang gilid ng labi niya. "Dad, wala na akong ibang paraan palabas." Tanong ni Sawyer sa malalim na boses, "Magkano ang nawala sa iyo?" "Lahat ng mga asset sa ilalim ng aking pangalan." Ang sagot ni Fabian ay naging dahilan para huminga ng malalim si Sawyer sa kabilang bahagi ng telepono, novel drama. Bilang ama ni Fabian at pinuno ng pamilyang Atticus, natural, alam ni Sawyer kung magkano iyon. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat niya ay hindi ang pera. Ang pagkawala ng perang ito ay wala sa pamilya Atticus at Sawyer. Ang talagang ikinagulat niya ay ang katotohanang nawala na ang lahat kay Fabian sa pagkakataong ito. Hindi ito nangyari dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1436. Para kay Sawyer, kahit nawala na ang lahat kay Fabian, talagang hindi mahalaga ang pera. Bagkus, ito ay ang katotohanan na ang kanyang anak, na hindi kailanman nabigo bago sa buong buhay niya, ay ganap na natalo nang harapin niya si Jasper. Ano bang problema mo? Napakaganda mo ng kaharap mo si Jasper. Kahit na ang mga matatanda sa pamilya ay walang masabi tungkol sa iyo. At iyon ang oras na ikaw at ako ay ganap na naitatag ang iyong posisyon at lakas sa pamilya. Paano nawala ang lahat sa pagkakataong ito? Ito ay makatwiran lamang para kay Sawyer na magalit. Gaya nga ng matandang kasabihan, binigyang diin ng mga mayayaman at sikat na pamilyang ito ang karangalang natanggap ng mga magulang nang umangat ang posisyon ng kanilang mga anak. Kahit na wala sila sa panahon ng feudalistic ngayon, sa loob ng pamilya, ang pagganap ng mga supling ng isa ay maaaring makaapekto sa mga opinyon ng mga nakatatanda sa kanilang mga magulang sa isang tiyak na lawak. Ito ay isang lumang katotohanan. Kung walang silbi si Fabian, maaaring hindi makuha ni Sawyer ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang naunang pinuno ay hindi lamang dapat isaalang-alang ang isyu ng paglipat ng kapangyarihan sa susunod na henerasyon sa panahon ng handover, kundi pati na rin ang isyu na magkakaroon ng ikatlong henerasyon pagkalipas ng 100 taon. Kung walang silbi si Fabian, at kung pilit na ibinaba ni Sawyer ang posisyon ng ulo sa kanyang anak sa kanyang pagtanda, maaaring magdulot siya ng kaguluhan. Ito ay isang bagay na hindi kailanman gagawin ng isang matalinong pinuno ng isang malaking pamilya. Nang punahin siya ni Sawyer, malungkot na sagot ni Fabian, "Natalo ako at wala nang dapat ipangatwiran ang resulta." Gayunpaman, hindi ako tuluyang natalo. Mayroon pa akong ilang mga card sa aking kamay. Kapag nil-arrow ko sila, siguradong mamamatay si Jasper. Sigurado ka ba? May tiwala ako. Pinag-isipan ito ni Sawyer ng napakatagal at pagkatapos ay piniling maniwala muli kay Fabian. "Sige, anong kailangan mong gawin ko?" Tanong ni Sawyer sa malalim na boses. Patuloy na kumilos laban sa mga batas. Kahit na pinabayaan na natin si Henry, hindi ibig sabihin na hahayaan na natin ang isyong ito. Kung hindi, mahirap ipaliwanag sa pamilya. "I need the family to distract the laws for me." Kung hindi, magiging mahirap para sa akin na gawin ito sa mga batas na tumutulong kay Jasper nang walang kondisyon. Aside from that, wala na akong kailangan pa. Kaya ko ang sarili ko. Mahinahong sinabi ni Sawyer, bilang isang inapo ng isang mayamang pamilya, ang iyong panimulang punto ay isang linya ng pagtatapos na hindi maabot ng maraming tao kahit sa ilang buhay. At dahil dito, wala kang maraming pagkakataong magkamali, novel drama. Kung gumawa ka ng kahit kaunting pagkakamali, maraming tao ang maglalagay sa iyo sa ilalim ng mikroskopyo. Sa makatuwid, dapat mong isaalang-alang ng mabuti ang mga pakinabang at disadvantages nito. Kung ano ang ipinagagawa mo sa akin, gagawin ko ng maayos.
Pagkasabi noon ni Sawyer ay ibinaba na niya ang telepono. Pumikit si Fabian at nag-isip ng matagal pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, sobrang nagyayelong tingin niya. Alam niyang ang sinabi ng kanyang ama kanina ay parang babala kaysa paalala. Hindi niya kayang mawala muli. Kapag natalo siya ulit, iiwan siya ng kanyang biological father, pati na ang pamilya niya. Ang kapangyarihan ay palaging mas mahalaga kaysa sa mga relasyon sa isang pamilya. At saka, kung bibitawan nila ng kanyang ama ang kanilang kapangyarihan, ano pa ang kanilang gagamitin para mapanatili ang kanilang relasyon? Ang mga matatanda sa pamilya ay hindi madaling pakitunguhan. Paano ako mawawala this time? Jasper, tell me, paano ka mananalo? Napuno ng kamandag ang nagyayelong tingin ni Fabian habang bumubulong sa sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1437. Si Fabian ay isang tao sa kanyang salita. Sinabi niya na 3 oras, kaya nakita ni Jasper si Henry at hanggang na ini-escort palabas ng detention center nang hindi hihigit sa 1 minuto o 1 minuto. Nagmamaktol si Henry habang lumalabas doon. Habang naglalakad ay pinagyayabang niya si Alex na sobrang off-color. Anong sinabi ko? Paano kung siya si Fabian Atticus? Mayroon ba siyang dagdag na bola na nakasabit sa pagitan ng kanyang mga binti? Kahit manligaw ako sa kanya, anong magagawa niya sa akin? Ilalabas pa rin niya tayo ng masunurin sa huli. Habang siya ay nakakulong, alam ni Henry na walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Sa kabilang banda, ang mainit na init ng ulo at kahangahangang katawan ni Howard ang natiyak na hindi gaanong naghihirap ang huli. Sa kabaligtaran, si Alex, na mas mahina at walang makapangyarihang pamilya, ay nagdusa ng husto. Kaya naman siya ang naging pantirya ng mga ito para ilabas ang kanilang galit. Ang mga taong iyon ay halatang inilalabas ang galit na naipon nila mula kina Henry at Howard kay Alex. Kaya naman namamaga at nabugbog ang mukha ni Alex. Nakapikit pa siyang naglalakad. Gayunpaman, sa kabutihang palad, nagkaroon lamang siya ng ilang mga sugat sa laman. Kahit na walang matibay na pamilya si Alex tulad ng Atticus family or the Laws, isa pa rin siyang kilala at kagalang-galang sa Harbor City. Kahit na ang mga taong iyon ay nakinig sa pamilya Atticus, hindi sila nang ahas na lumampas dito. Mr. Lo, ayos ka lang, pero ako hindi. Panipi, hinawakan ni Alex ang mukha niya sabay hikbi. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya narinig ang tugon ni Henry sa mahabang panahon. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niya si Henry na tumatakbo patungo sa isang lalaki sa tapat ng kalsada habang sumisigaw sa ibabaw ng kanyang mga baga. F*** ako. Alam kong hindi mo ako iiwan para mamatay. Tumakbo si Henry papunta kay Jasper at hinayla siya ng mahigpit. Ang aksyon na ito ay nabigla kina Alex at Howard. Alam ng lahat ang ugali at ugali ni Henry, kaya sino ang karapat-dapat na tretuhin niya ng ganoon. Bilang dalawang matalik na kaibigan ni Henry, hindi kailanman naranasan ni na Alex at Howard ang ganitong uri ng pagmamahal, kahit na dumaan sila sa hirap at ginhawa kasama siya. Si Alex ay nagsimulang makaramdam ng kaunting selos sa loob. Samantala, tinitigan ni Howard si Jasper habang mukhang nag-iisip. Matapos tapik ng malakas ang likod ni Henry, sinabi ni Jasper, "Kamusta ka na? Nahirapan ka ba dyan?" Sabi ni Henry, hindi sila maglalakas loob kahit nabigyan mo sila ng mga bowl ang bakal. Tumanggaw si Jasper at sinabing, "Kasalanan ko ito. Hindi ko ito pinag-isipan." Ngumisi si Henry at sinabing, "Ano ang kinalaman nito sa iyo? Hinayaan ko itong pumunta sa aking ulo noon. Hindi ko kayang makita ang tanga na si Fabian na mukhang masaya at mayabang. Kaya naman napagdesisyonan kong mag-steer si *T up. Bueno, isinantabi ng iyong ama ang lahat ng mahahalagang bagay at naghihintay na makauwi ka ngayon," sabi ni Jasper. Nagiba ang ekspresyon ni Henry at sinabi niya, "Damn, diretso sa kawali at sa apoy, ha? Hindi ako makakauwi ngayon, kung uuwi ako, papatayin ako ng matandang iyon. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita," sabi ni Jasper na may matamis na ngiti. Sa sandaling ito, lumakad sina Alex at Howard, novel drama. Hayaan mong ipakilala ko sa inyo, ang tanga na ito na may namamaga at bagbog na mukha ay si Alex Jean, at iyon ay si Howard Branson. Tinuro ni Henry ang dalawa at sinabing,
Ito ang amo. Siya ang bayaw ko, si Jasper Lane. Nang marinig ni Alex ang pangalan ni Jasper ay nagliwanag ang mga mata nito. Hindi alam ng maraming tao kung ano ang hitsura ni Jasper sa bilog ng mga Young Masters sa Harbor City. Gayunpaman, halos lahat ay nakarinig tungkol sa kanya. Ang balita ng kanyang trabaho mula sa nakaraang pagliligtas sa merkado hanggang sa direktang monopolyo ng kalahati ng industriya ng entertainment sa Harbor City na halos hindi pinaganya si Mitch at ang iba ay kumalat na parang apoy. At saka, alam nilang nanggugulo si Henry para kay Fabian alang-alang kay Jasper. Hello, boss. Walang limitasyon si Alex. Agad siyang pumunta at binati si Jasper para subukang sipsipin siya. Sa kabilang banda, tumango lang si Howard kay Jasper at matigas na sinabing, "Hello." Masarap ang pakiramdam ni Jasper sa dalawang lalaking ito na handang ipagsapalaran ang lahat para kay Henry. Kaya naman, ngumiti siya at sinabing, "Salamat sa inyong dalawa. May utang ako sa iyo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1438. Humalaklak si Alex. Puno ng kaligayahan ang kanyang mga mata. Kahit na ang mga pangalawang henerasyon ay mukhang simple ang pag-iisip at hindi nila kailangang isaalang-alang ang anumang bagay maliban sa pag-iisip kung paano magsaya at magdulot ng gulo, sa katotohanan, lahat sila ay labis na na-stress. Nasa edad na sila kung saan ang pasanin ng gawain ng paghalili ay nagsimulang bahagyang makaapekto sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Halimbawa, si Alex ang nag-iisang anak na lalaki ng jeans. Kaya naman, walang pressure para sa kanya na makipag-away sa ari-arian ng pamilya. Samantala, malusog pa rin si Phil kaya makakapagtrabaho pa siya ng ilang taon pa. Gayunpaman, si Phil ay hindi nagiging mas bata, at si Alex ay hindi palaging isang pangalawang henerasyon na alam lamang ang pagmamalabas, novel drama. Sa makatuwid, ang kanyang likas na ugali ang nagtulak sa kanya upang bumuo ng isang relasyon kay Henry at makuha din ang pabor ni Jasper. Kahit na sa hitsura nito ngayon, si Jasper ay walang anumang pundasyon sa Harbor City, na ginawa itong parang walang laman na pangako. Gayunpaman, malalaman ng matatalinong tao na ilang oras na lang bago bumangon si Jasper ngayong mayroon na siyang mahabang listahan ng maluwalhating mga nagawa sa nakaraan at pati na rin ang walang kondisyong suporta ng mga batas sa Harbor City. Sa ngayon, kung gusto ng mga pamilya sa Harbor City na palawakin ang kanilang negosyo sa mainland, kalahati lang ang kailangan nilang gawin para umani ng dobleng gantimpala kung mayroon silang tulong ni Jasper. Malalaman ito ng isa kung titingnan lang nila ang malaking pamumuhunan ng mga batas sa mainland sa nakalipas na taon. Ang isa ay magkakaroon ng mas maraming paraan kung ang isa ay magkakaroon ng maraming kaibigan. Si Jasper ay isang binata na may mga batas bilang suporta at marami rin siyang mapagkukunan sa mainland. Ito ay isang golden blue chip stock. Sana magagamit ko ang pabor na ito ngayon. Biglang nagsalita si Howard. Natigilan lahat sina Henry, Alex, at Jasper. Hindi nagtagal, bumalik sila sa kanilang katinoan. Ngumiti si Jasper at tinanong si Howard, "Okay, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Gayunpaman, maaaring wala akong gaanong kalamangan gaya ng sa inyo sa Harbor City, kaya maaaring hindi ko kayo matulungan sa mga bagay na napakahirap. Umiling si Howard at seryosong sinabi, "Matutulungan mo talaga ako dito." Habang sinasabi niya iyon, tinuro ni Howard si Julian, na nakatayo sa likuran ni Jasper. Nagkaroon siya ng matinding pagnanais na labanan ang pagbaril mula sa kanyang mga mata. Sabi niya, "Gusto kong matuto sa bodyguard mo." Ibinaling ni Jasper ang ulo para tignan si Julian na tulala. Pagkatapos, sinagot niya si Howard, "Hindi ko siya bodyguard kundi kapatid ko. Kung gusto mong matuto mula sa kanya, maaari mong tanungin siya mismo. Kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Julian nang marinig iyon. Pagkatapos, ang sulok ng kanyang mga labi ay tumaas. Tuwang-tuwang sabi ni Henry, "Katulad ni Julian ang amo ko. Kaya, Hawa, hindi ka pa sapat para labanan siya." Hindi pinansin ni Howard si Henry habang mainit na nakatingin kay Julian. "Aniya, kaibigan, nararamdaman ko ang isang kapangyarihan mula sa iyo na nagpapanginig sa akin. Gusto kong ipaglaban ka sa lahat ng meron ako." Walang sinabi si Julian. Sa halip, tahimik lang siyang tumingin kay Jasper. Umiling si Jasper. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang kahilingan.
Ang lalaking ito ay handang bugbugin ng kusang loob. Julian, ikaw na mismo ang magdesisyon. Kung interesado ka, pwede mong tanggapin ang offer niya, sabi ni Jasper. Nagkibit-balikat si Julian at sinabi kay Howard, hindi ako magiging madali sa sinuman. Mabuti naman, kung ikaw ay nag-iingat na huwag lumampas, ito ay magiging isang pagganap at hindi isang labanan na maaari mong matutunan. Ang mga tunay na lalaki lang ang lumalaban ng maayos. Sigaw ni Howard sa pananabik. Siya ay isang lalaki na may taas na 1.9 metro, na kamukhang kamukha ng oso sa anyo ng tao. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng pagnanais na lumaban. Hindi angkop ang lugar na ito. Sumama ka sa akin, Mataray na sabi ni Julian. Nang mawala silang dalawa sa kanto ng kalsada, ngumiti si Jasper kay Henry at sinabing, nakakatuwa ang kaibigan mo. Siya ay isang sip-sip para sa kickboxing. Nasa bingit na siya ng kabaliwan pagkatapos ng maraming pagsasanay. Nagkibit-balikat si Henry. Kahit na sinasabi niya iyon ay bakas sa mga mata niya ang paghanga. Nakipag-away sa kanya ang mga bodyguard sa pamilya ko at ang private bodyguard ng tatay ko. Sa tuwing may nakikita siyang malakas, hindi niya mapipigil ang sarili. Gayunpaman, sinabi ng mga bodyguard na iyon na ang bata ay napakagaling sa kanyang mga kamao. Kung nagsimula siyang magsanay 10 taon ng mas maaga, maaaring siya ay isang master. Pinagdikit ni Alex ang kanyang mga labi at sinabing, nagtataka ako kung bakit ayaw niyang i-enjoy ang kanyang buhay at sa halip ay patuloy na nakikipag-hangout sa mga dumbbells. Mananatili siya sa gym o sa boxing ring. Anong masaya sa buhay na ganyan? Lahat ng tao ay may kanya-kanyang interes, mahinang sabi ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1439. Habang nag-uusap sila, bumalik si Julian. Panay ang kanyang paghinga, at walang indikasyon na nakagawa siya ng anumang ehersisyo. Nakayukong sinundan siya ni Howard. Mukha siyang medyo nahihiya. Gayunpaman, may kakaibang ngisi si Howard sa kanyang mukha. Para siyang binugbog ni Julian na tanga. Wow, nakakamangha, sigaw ni Howard. Nang ibukan niya ang kanyang bibig, nakita ni Jasper at ng iba pa na nawala ang kalahati ng kanyang ngipin sa harapan ni Howard. Si Howard ay mukhang medyo maloko. Maaari pa ba akong humingi ng laban sa iyo sa susunod? Mainit na tiningnan ni Howard si Julian. Para bang si Julian ang unang pag-ibig niya na hindi niya makakalimutan. Hindi siya pinansin ni Julian at tahimik na tumayo sa likuran ni Jasper. Medyo nadismaya si Howard nang makita niya ito. Napakamot siya ng ulo at sinabing, I guess I am still too weak. Kapag lumakas ako, talagang hahanapin kita. Habang sinabi niya iyon, binalak ni Howard na bumalik kay Henry. Okay pa rin ang physical stamina mo. Nakikita ko na ikaw ay sinanay na gumamit ng ilang mga kasanayan, ngunit ang paraan ng iyong puwersa ay mahina at wala kang sapat na pundasyon sa ilalim na kalahati ng iyong katawan. Kung gusto mong gumawa ng higit na pag-unlad sa loob ng maikling panahon, iminumungkahi kung sanayin mo ang ibabang kalahati ng iyong katawan ng higit pa. Huwag mag-isip ng anumang magarbong galaw, angkop ka lang sa paggamit ng iyong mga kamao. Tumayo sa isang tuod at gawin ang tindig ng kabayo ng hindi bababa sa 5 oras sa isang araw. Pagkatapos, maaari mong unti-unting tumaas ang intensity. Biglang pahayag ni Julian na ikinatuwa ni Howard. Malalim siyang yumuko kay Julian at same time na sinabing, natututo ako araw-araw. Salamat sa iyong payo. Kaway ng kamay, sinenyasan ni Julian si Howard na itigil ang pagiging magalang. Tapos, hindi na siya nagsalita. Ngumiti sa isa't isa sina Jasper at Henry, novel drama. Hinihintay ka pa ng mga matatanda mong bumalik sa Law Manor. Dapat ipakita mo muna sa kanila ang mga mukha mo, sabi ni Jasper. Nagulat si Henry. Hindi ka na bababalik sa amin. Pupunta muna ako sa ospital. Mamaya na lang ako magkikita ni Uncle Lo, sabi ni Jasper. Nalaman agad ni Henry na bibisitahin ni Jasper ang kanyang mga empleyado, kaya hindi na siya nagsalita pa. Tumanggaw siya sa kanilang dalawa at dirdiretsong umalis pagkatapos. Malaki ang pasasalamat ni Howard kay Julian nang umalis siya. Kung tutusin sa tindig niya, parang gusto niyang hilingin kay Julian na kunin siya bilang alagad. Tumalikod na si Jasper at bumalik sa sasakyan. Tapos ngumiti si Jasper kay Julian na kasalukuyang nagmamaneho. Bihira para sa iyo na gumawa ng inisyatiba upang payuhan ang isang tao.
Hindi siya masama, sabi ni Julian, kaya lang, wala siyang masyadong innate talent. Gayunpaman, mayroon siyang tiyaga. Walang gaanong likas na talento. Naalala ni Jasper kung paano sinabi ni Henry minsan na pinuri ng pribadong bodyguard ni Zachary si Howard sa pagiging henyo sa kanyang kamao, ngunit para kay Julian, si Howard ay naging isang taong walang likas na talento. Jasper. Hindi maiwasang makaramdam ng kaunting curious. Gaano kagaling si Julian pagdating sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ito ay lahat ng tsismis. Sa ngayon, dapat bisitahin ni Jasper si Jake sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1440, Harbor City Heavenly Hospital. Isa itong high-end na pribadong ospital sa Harbor City. Tanging ang mayayaman sa Harbor City ang maaaring manatili dito. Pagdating ni Jasper sa kwarto ni Jake, nakadikit si Jake sa IV habang nanonood ng telebisyon. Napakadedikado mo sa trabaho mo. Dapat magpahinga ka dahil nasaktan ka. Dapat gumaling ka bago mo isipin ang trabaho. Itinulak ni Jasper ang pinto para pumasok. Sinabi niya ito nang makita niyang ang telebisyon sa dingding ay nagpapakita ng mga balitang pinansyal ng Estados Unidos. Nang makita ni Jake si Jasper, nagpanik na siya. Gayunpaman, idiniin siya ni Jasper sa kama bago niya ito magawa, novel drama. Huwag kang gagalaw. I've asked the doctor and he said you have a slight concussion. Hindi ka masyadong makagalaw dahil kailangan mong magpahinga ng maayos. Emosyonal na sabi ni Jake, Mr. Lane, bakit nasa Harbor City ka? Dinukot ka, kaya bilang amo mo, paanong hindi ako pupunta para iligtas ka? Kung hindi, sino ang gustong magtrabaho para sa akin? Tumawa si Jasper at sumagot. Nahihiyang sabi ni Jake, Mr. Lane, pasensya na sa pagiging pabaya ko. Kung alam ko lang ang tungkol dito, inilipat ko na sana ang pinagtatrabahuan namin sa mas liblib na lugar. Marahil ay hindi tayo aabot sa isyong ito kung ginawa ko iyon. Umiling si Jasper at sinabing, wala itong kinalaman sa iyo. Ang dati mong lugar ng trabaho ay isang liblib na villa na ibinigay ng mga batas na nakahanap sa iyo sa lugar na iyon. Saan ka papupunta kung balak mong magtago ulit? Kung gusto ni Fabian na makahanap ng isang tao, magagawa niya maliban kung ang taong iyon ay wala sa Harbor City. Bukod dito, napakaraming tao ni Jake sa kanyang koponan, at nagsasagawa sila ng mga transaksyon sa merkado ng Dow Jones sa buong oras na ito. Hanggat may nakakuha ng IP address ng kanilang system mula sa Securities Regulatory Commission, hindi sila makakapagtago. Mr. Lane, tapos na ba? Tanong ni Jake. Kalahati nito, mahinang sagot ni Jasper. Wala siyang tinatago kay Jake, kaya diretso niyang sinabi kay Jake ang nangyari pagkatapos. Nang mabalitaan niyang gusto ni Henry na sunugin ang Empire Meat hanggang sa lupa, napatulala siya. Gayunpaman, nang mabalitaan niyang nakipag-deal si Jasper kay Fabian, hindi niya napigilan ang sarili at sinabing, sa totoo lang, madudurog na natin si Fabian sa pagkakataong ito. Nakangiting sabi ni Jasper, hindi naman sa ganon. Iniisip mo lang ito sa financial angle. Nakalimutan mo na may pamilya pa si Fabian sa likod niya. Ngayon, ayaw ni Fabian na lumaki ang mga bagay sa hindi maitagong antas, kaya kakapit pa rin siya sa kanyang huling card. Handa rin siyang magbayad ng halaga para dito. Gayunpaman, kung pilit nating inalis ang kanyang huling card, lubos na ipapahiya ni Fabian ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Gayunpaman, ito ay magbibigay din sa kanyang pamilya ng dahilan upang walang pakundangan na hamarang at ilagay ang kanilang paa sa bagay na ito. Sa pagtatapos ng araw, ang bagay na kailangang gawin ng mga tao sa aming antas ay kompromiso at makipagpalitan ng mga termino. Kung talagang crush namin si Fabian, hindi siya mamamatay maliban na lang kung maaalis din namin ang kapangyarihan ng pamilya niya sa isang pagkakataon. Matapos marinig ang sinabi ni Jasper ay tumanggo si Jake nang may pag-iisip. Gusto rin itong ipaalala ni Jasper kay Jake. Kung tutusin, kailangan pa rin niya si Jake na manatili sa Harbor City para mamuno sa kanya. Kailangang tingnan ni Jake ang mas malaking larawan kung mananatili siya sa ganitong posisyon. Pagkatapos ng lahat, hindi lang siya magiging ahente sa pananalapi na hinirang ni Jasper na manatili sa Harbor City. Mr. Lane, ibig sabihin ba nito ay ibibigay na natin ang pagkakataong tuluyang mapabagsak si Fabian? Walang ganang tanong ni Jake.
Kalahating buhay na lang ang natitira niya. Ganon din kung tapusin natin siya o hindi. Mayroon lamang siyang 500 milyong US dollars na magiging sapat na pambayad sa kanyang libing. Anong pinsala ang posibleng idulot niya? Mataray na sabi ni Jasper. Kumunot ang noo ni Jake at sinabing, Mr. Lane, marami akong narinig na chismis noon. Mukhang mas marami pa ring pakulo si Fabian. Gayun din, sa pagtingin sa kanyang pagganap sa Dow Jones Market sa pagtatapos, nakikita ko pa rin ang maraming abnormal na pag-uugali. Abnormal talaga. Ngayon na kami ay nagpaubaya sa aming pag-atake, batay sa sentido komon, dapat siyang magmadali upang tumakas sa merkado. Gayunpaman, hindi siya gumagalaw. Sabi ni Jasper habang nakapikit at inaalala ang sinabi sa kanya ni Baz habang papunta siya dito. Hindi, dapat may higit pa dito. Ayaw pa bang sumuko ni Fabian? Sagot agad ni Jake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1441. Give up. Paanong ang isang taong tulad niyan ay madaling sumuko? Masyado mo kaming binibigyang halaga at minamaliit si Fabian, mahinahong sabi ni Fabian. Kudlit. Habang nagsasalita siya, tumunog ang phone niya. Nasa Harbor City ka ba? Ang kalmadong boses ni Celine ay nanggaling sa kabilang linya. Ngumiti si Jasper at sinabing, "You're so well informed. Nasa Harbor City talaga ako. Alam mo bang marami kang naging gulo?" Tanong ni Celine. Hindi nag-alala si Jasper. Nang marinig niya ang mahinahong boses ni Celine, alam niyang hindi magiging kasing laki ng inaakala niya ang isyong ito. Hindi ba ako lagi ang nanggugulo? Napabuntong hininga si Celine at nagpatuloy, "This time it's not the same. Hihintayin kita sa Gambino's Noodles sa Queen Road. Bilisan mo na, may 2 oras lang ako." Pagkasabi niya nun ay binaba niya na ang tawag bago pa makapagsalita si Jasper. Pagkababa niya ng phone ay tila nawalan ng malay si Jasper. Mukhang may importanteng sasabihin sa kanya si Celine. Hindi niya ito masabi sa pamamagitan ng telepono, kaya kailangan niyang sabihin sa kanya ng personal. Bukod dito, ito ay kailangang maging sensitibo, kung hindi, hindi sila magkikita sa isang tindahan ng pansit. May tinatago ba si Celine? Dapat magpahinga ka. Huwag isipin ang tungkol sa trabaho sa ngayon. Ako na mismo ang bahala. Novel drama. Wala na sa mood si Jasper na manatili pa. Kaya, tumayo siya at sinabihan si Jake. Hindi pa tapos ang usapin. Gayunpaman, si Fabian at ang kanyang koponan ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay kay Jake sa ngayon. Kung may gusto silang puntiryahin, si Jasper ang itatama nila. Kaya naman, hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Jake sa oras na ito. Sige, babalik ako sa post ko sa lalong madaling panahon, sabi ni Jake, na nagpapataasan ng loob. Ngumiti si Jasper at tumango. Magpahinga ka ng mabuti. Marahil ay magiging kapaki-pakinabang ka sa ibang mga paraan. Kusang sinabi niya ito para aliwin ang lalaki, ngunit hindi inaasahan ni Jasper na magkakatotoo ito. Pagkalabas niya ng ospital, pinaandar niya si Julian. Madaling mahanap ang Queen Road, ngunit ang noodle ni Gambino ay hindi. Hindi pamilyar si Julian sa mga kalsada sa Harbor City, at sa ngayon, walang GPS sa telepono ng isang tao kaya hindi ganoon kadaling maghanap ng nakatagong tindahan. Kaya, lumipas ang 1 oras bago tuluyang nahanap ni Jasper ang lugar. Nakatago ang Gambino's Noodles sa isang eskinita sa tabi ng Queen Road. Hindi kalakihan ang lugar at mukhang may edad na. Pagpasok ni Jasper sa shop, narinig niya ang pamilyar na boses ni Celine. F***off, wala akong oras para i-entertain ka ngayon. Ikaw, nakatayo sa tabi ng table ni Celine ang 2 bastos na thug. Ngumisi sila at sinabi kay Celine, "Bakit ang init ng ulo mo, sweet chicks? Kasama namin si Machino, kaya kung handa kang makipaglaro sa amin, magagawa mo. Ano mang gusto mo sa kalyeng ito." Kumunat ang noo ni Jasper. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng lokal na specialty ng Harbor City Thugs. Kahit na maraming taon na ang nakalipas mula noong handover, ang hamak na tulad nito ay palaging umiiral kung saan may mga tao at lipunan. Julian, itapon mo yang 2 hamak na yan sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1442. Sinusubukan mong maging bayani.
Napalingon ang dalawang magnanakaw para tingnan si Jasper habang nagmumura. Alam mo bang kasama natin si Mechino? Mag-ingat ka o tatawagan namin ang mga kaibigan namin para pumunta at patayin ka. Pagkasabi niyo ng mga tulisan ay naglakad na si Julian na tumanggap ng utos ni Jasper. Alam ng isa kung ano ang mangyayari kung magpasya si Julian na turuan ng leksyon ang mga halimaw na iyon. Ilang galaw pa lang ay bumagsak na sa sahig ang dalawang nag-ungol na mag-uutos bago pa man magpuwersa si Julian. Pagkatapos ay binuhat ni Julian ang dalawa na parang mga manok. Maghintay ka lang. Tatawagan ko ang mga lalaki para patayin kayong lahat. Duguan ang mukha ng isa sa mga tulisan habang patuloy na nagmumura at nagpapagalit. Novel drama. Itinagilid ni Julian ang kanyang ulo at ibinagsak ang mukha ng tulisan sa rehas ng hagdanan. Matangkad na pulang dugo at malaperlas na puting ngipin ang lumipad sa buong lugar habang sumisigaw ang tulisan sa sobrang sakit. Halos kalahati ng ngipin niya ang lumabas sa bibig niya pagkatapos nito. Pagkatapos, kinaladkad ni Julian ang isa pang mabangis na tumahimik palabas ng tindahan ng pansit. Sa sandaling ito, naglakad si Jasper kay Celine. Kung makalipas ka ng ilang segundo, baka dinukot na nila ako para maging asawa ng amo nila, reklamo ni Celine. Napangiti si Jasper at sinabing, I should have delayed myself then. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang boss lady. Pinandilatan ni Celine si Jasper at sinabing, masarap ang pansit dito. Gusto mo ba? Habang sinabi iyon ni Celine, hindi niya binigyan ng choice si Jasper. Agad niyang tinawagan ang takot na may-ari ng tindahan at umorder ng isang mangkok ng noodles. Para sa isang mainlander tulad ni Jasper, ang noodles ay katulad lang ng spaghetti at pasta. Gayunpaman, si Jasper ay hindi isang picky eater. Kaya niyang tanggapin ang lahat maliban sa cilantro. Napatunayan ng kanyang karanasan na ang lugar na ito, na partikular na pinaburan ni Celine, ay may sariling kakaibang katangian. Mabango at malambot ang pansit, at masarap din ang sabaw, na napakasarap ng pansit. Sinabi mo na nagdulot ako ng malaking isyo, ngunit niyaya mo ako dito upang kumain ng pansit kasama mo. Pagkatapos kumain ng dalawang kagat si Jasper ay nagtanong ito bago uminom ng sabaw. Pumulot ng tisyo si Celine para panasan ang gilid ng bibig niya. Sabi niya, dahil ito ay isang bagay na malaki, maaari na lamang nating pag-usapan ito ng dahan-dahan pagkatapos nating mabusog. Nag-on ang pakiramdam ko matapos kitang makitang naglalaan ng oras. Parang hindi major issue, Jasper said. Pinandilatan ni Celine si Jasper at diretsong sumagot, napakalaking issue na mawawalan ng kabuluhan kahit na nababahala tayo tungkol dito ngayon. Kumunat ang noo ni Jasper at hinintay na magpatuloy si Celine. Sa sandaling ito, walang balak si Celine na paghintayin si Jasper. Bumantong hininga siya at sinabing, nagkaroon ako ng malaking panganib na lumabas para ipaalam sa iyo sa pagkakataong ito. Kung mahuli ako ng investment bank, natatakot ako na hindi lang ako mawalan ng trabaho, baka kasuhan din ako dahil sa paglabas ng mga trade secret. Ano ang nangyayari? Tanong ni Jasper. Ang Lehman Investment Bank, Quantum Fund, at Softwin Investments ay nagsagawa ng emergency na konsultasyon sa Federal Reserve tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya ng Estados Unidos. 3 oras na ang nakakaraan. 2 oras ang nakalipas, ang mga nangungunang pinuno ng Colossal Investments, Morgan Financial Group, at 6 na iba pang nangungunang institusyong pampinansyal sa Wall Street ay sabay-sabay na nagpulong para sa isang pulong. Ang pulong na ito ay pinangunahan ni Greenspan, ang chairman ng Federal Reserve. Pagkatapos natapusin ni Pangulong Paulson ang video meeting, nakipag-usap siya sa mga presidente ng mga investment bank sa buong mundo, kasama na ako. Alam mo ba kung ano ang unang sinabi ni Greenspan sa pulong sa Federal Reserve? Bawat pangalang binibigkas mula sa mapupula at magagandang labi ni Celine ay pagmamay-ari ng mga titans sa pandaigdigang pinansyal na mundo. Ang kanilang mga pangalan lamang ay sapat na upang takutin ang karamihan sa mga tao. Sapat na ang kombinasyon ng mga konsorsiya at investment bank na ito para ibagsak ang pandaigdigang ekonomiya. Kung ang mga higanteng ito ay magkasamang nakaupo sa isang pulong, tiyak na may mali. Kumunat ang noo ni Jasper at malalim ang iniisip. Tumingin siya kay Celine at walang sinabi. Bumantong hininga ulit si Celine. Dahil alam niyang walang intensyon si Jasper na libangin ang kanyang mga bagtong, diretso niyang sinabi,
Ngayon, may mga kasuklam-suklam na kaaway na nagkukubli sa dilim na sinusubukang samantalahin ang pag-atake ng terorista na ito upang nakawin ang mga tagumpay sa ekonomiya ng Estados Unidos sa nakalipas na daan-daang taon. Nagsisimula muna sila sa ekonomiya habang pinupukaw nila ang kamahalan ng Estados Unidos. Napakabigat ng mga salitang ito. Nagmula rin sila sa Greenspaner, na naglatag ng pundasyon para sa modernong sistema ng ekonomiya ng Estados Unidos. Ito ay halos maituturing na isang talumpati bago ang deklarasyon ng digmaan. Gayunpaman, ang larangang ito ng digmaan ay ang larangan ng digmaang pinansyal, hindi ang dugo at pulbere. He's treating this as a matter of principle, right? Nanghihiram sila ng prestige para takutin ang iba, mahinang sabi ni Jasper. Tiningnan ni Celine si Jasper ng malalim at sinabing, ikaw na ang pangunahing target nila. Dahil ba ako ang naunang nagplano ng mga galaw ko? Na noong tretuhin ako ng buong mundo bilang isang tanga, sa lalong madaling panahon ay nahayag na ako ang pinakamalaking nanalo sa pag-ataking ito. Tanong ni Jasper. Tumanggo si Celine, oo, pero isa lang ito sa mga dahilan. Bagaman malaki ang kinita mo, ang perang ito ay hindi man lang splash sa kanilang mga mata. Ang tunay na problema ay ang isang tao ay sinasadyang gumagabay sa lahat na tumuon sa iyo. May beef ang Lehman, Quantum Fund, at Softwin. Hehe, malamig na tawa ni Jasper. Buti naman aware ka. Si Celine ay nagpakita ng sobrang solemn na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, dapat mong bigyang pansin ang bagay na ito. Paano? Gusto mo bang isubo ko ang pera? Sabi ni Jasper. Nakaramdam ng sama ng loob si Celine kay Jasper dahil sa hindi pagtupad sa kanyang inaasahan. Tapos, sabi niya, paano ka naging matigas ang ulo? Ang iyong personal na lakas ay hindi gaanong mahalaga sa Estados Unidos. Kahit na ikaw ay Bennett, kahit na ikaw ay isang stock ng 10 Bennett, hindi ito sapat para sa kanila na baliwalain ang prestihiyo na mayroon sila bilang isang unang bansa sa mundo at huwag pansinin ka. Bukod dito, ang taong lihim na gustong makipag-ugnayan sa iyo ay gumagamit ng napakasimpleng pamamaraan. Ito ay upang ipinta ka bilang isang target at gawin ang mga tao ng Estados Unidos na maniwala na ikaw ang pinuno na mamumuno sa silangan upang magsimula ng isang digmaang pinansyal laban sa Estados Unidos. At ang sorner na iyon ay nasa likod mo. Kapag naabot ang konsensus na ito, mapapahamak ka. Hindi nagtagal ang boses ni Celine sa kanyang tenga, at bahagyang pumikit si Jasper. Morrison mula sa Lehman Investment Bank, Echo Welch mula sa Softwin Investments, at Rogers mula sa Quantum Fund. Gayunpaman, ang mga taong ito ay walang sapat na kapangyarihan upang labanan siya ng buong tapang. Ang tatlong ito ay mukhang ganap na walang kaugnayan sa isa't isa, ngunit may isang karaniwang katangian na ibinahagi nilang lahat. Isang relasyon kay Fabian mula sa Atticus family. Malinaw na ang lahat ngayon. Naiintindihan niya ang binabalak ni Fabian. Nang imulat ni Jasper ang kanyang mga mata, sinsero niyang sinabi, how cruel. Napakawalang puso, napakabagsik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1443. Mula nang matalo siya sa laro kasama si Rogers mula sa Quantum Fund sa kalahating stroke sa stock market ng Harbor City, paulit-ulit na pinaalalahanan ni Jasper ang kanyang sarili na huwag maliitin ang sinumang kaaway. Hindi siya maaaring umasa sa bentahe ng kanyang muling pagkakatawang tao upang ituring ang lahat bilang sub-tao. Sa mundong ito, mayroong dalawang uri ng mga tao na pinakakailangan. Ang isa ay isang napakatalino na henyo, habang ang isa ay ang hanggal na nag-isip na siya ay napakatalino. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang tungkol sa buong plano ni Fabian, napagtanto ni Jasper na minamaliit at minamaliit pa rin niya si Fabian. Ang taong iyon ay hindi nagpakita ng kanyang pinakamasamang panig sa nakaraang laban sa kanya sa Dow Jones Index. Kahit lumaban siya to the point na nawala ang net worth niya, hindi niya ito ipinakita. Pinili niyang ilabas ang kanyang mga pangil pagkatapos lamang. Sa sandaling ito, siya rin ay nasa kanyang pinaka-nakamamatay. Dahil namuhunan si Jasper ng lahat ng kanyang makakaya, ang kanyang mga ari-arian ay hindi maaaring bawiin sa maikling panahon. Makikita na ginamit ni Fabian ang kanyang sarili bilang pain. Mabuti sana kung maalis niya si Jasper sa unang yugto, ngunit kung hindi niya magagawa, tiyak na ipahamak siya ng kontra-ataking ito sa walang hanggang kapahamakan. Anong ibig mong sabihin?
Hindi alam ni Celine na napakaraming bagay ang naisip ni Jasper sa loob lamang ng ilang segundo. Napakunot ang noo niya at hindi maipaliwanag na tanong nang may sinabi itong malabo. Wala, umiling si Jasper. Hindi naman sa ayaw niyang magpaliwanag kay Celine, ngunit masyadong komplikado ang usapin at magtatagal lang para makapagpaliwanag. Si Fabian dapat ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagtaas ng kilay si Celine at hindi makapaniwalang sinabi, baka hindi kayang gawin ng buong pamilya Atticus ang ganoon kalaking bagay. Dapat mong malaman na ang Lehman, Softwin, at Quantum Fund, ay mas malaki kaysa sa pamilyang Atticus. Kaya ba niyang gawin ang 3 investment bank na ito na kumilos para sa kanya ng masunurin? Sa maraming pagkakataon, hanggat may interes, maaaring mapadali ang isang transaksyon. Ito ay higit na walang kaugnayan sa katayuan ng parehong partido. Ito ay gumagana hanggat mayroon silang mga karaniwang interes, sabi ni Jasper. Kumunot ang noo ni Celine at sinabing, hindi mahalaga kung si Fabian o ibang tao, ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano haharapin ang problemang ito. Huli na ba para lumabas ka ngayon? Napatingin si Jasper kay Celine at umiling. Nagbibiro ba siya? Ito ay hindi tulad ng pag-iimbak ng ilang daang box sa bangko at pag-withdraw nito kapag kailangan mo, novel drama. Halos imposibleng mag-withdraw ng ganoon kalaking halaga ng pondo. Magkano ang pera mo sa Dow Jones Index ngayon? Tanong ni Celine sa takot na boses. Hindi lang ang Dow Jones Index. Pinaikli ko ang Dow Jones habang nananabik pa rin sa ginto. Ngayon ang kabuuang namuhunan na kapital ay umabot na sa $8.5 billion. Tama iyon, dahil ibinigay ni Jasper ang lahat ng mga account sa koponan ng Buzz upang gumana. Sa ilalim ng utos ni Jasper, nakakuha siya ng isa pang $1.5 billion mula sa orihinal na pamumuhunan na $7 billion. Dahil sa mga salita ni Jasper, naramdaman ni Celine, ang presidente ng Terre Regional Branch ng Colossal Investments na matagal nang nakasanayan na ituring ang pera bilang isang serye ng mga numero, ng manhid na sensasyon sa kanyang anit. Ang mga pondong inaprubahan ni Celine araw-araw ay hindi bababa sa $1 billion. Gayunpaman, ang pera ay nagmula sa mga bangko ng pamumuhunan at mga namumuhunan, kaya madalas itong dumating at umalis. Bagamat malaki ang cash flow, ang kabuuang kapital ay walang labis. Sa kabuuan ng nakaraang taon, ang pagganap ng Terre Regional Branch ng Colossal Investments ay may epektibong kita sa transaksyon na $10 billion. Gayunpaman, ano ang kita? Mas mababa sa 1.8 bilyon. Gayunpaman, ang pagganap ng rehiyon ng Terre ay ang pinakamalaki at pinakapinakinabang rehiyon para sa Colossal Investments bukod sa punong tanggapan sa United States. Sa kabila ng lahat ng ito, namutla ito kumpara sa kita ni Jasper mula sa isang pamumuhunan. Napakalaki ng kita ni Jasper sa pagkakataong ito kaya't ang buong Terre Regional Branch ng Colossal Investments ay kailangang magtrabaho ng 3 o 4 na taon upang makamit ito. Maaari pang ang sabihin na dahil sa mga pagkalugi na natamo ng krisis pinansyal na ito, maaaring lumampas ang mga kita ni Jasper sa kabuuang taunang tubo ng Colossal Investments sa kabuuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1444. Anong biro? Ang Colossal Investments ay ang pinakamalaking investment bank sa mundo. Baliw ka. Gulat na sabi ni Celine. Hindi man lang nakaramdam ng pagmamalaki si Jasper. May mga alaala siya sa past life niya. Baboy man siya, maglalakas loob siyang isang laang sarili sa katayan para madaling kumita ng pera. Ito ay isang bagay lamang ng laki ng bola ng isang tao at ang laki ng kapital na maaaring magamit. Ang $8.5 billion ay sapat na para magselos ang buong Wall Street. Alam ko na ngayon kung bakit gustong i-target ka ngayon ng 3 investment bank at maging ng Federal Reserve. Napabuntong hininga si Celine. Paano ang saloobin ni Colossal tungkol sa bagay na ito? Tanong ni Jasper, novel drama. Umiling si Celine at sinabing, kailangan mong malaman na sa mata ng mga kapitalista, may mga interes lang. Dahil maliwanag na hindi mo maipakita sa kanila ang anumang pag-asa na manalo sa kasong ito, ang Colossal Investments ay maaaring hilig na pumanig sa Federal Reserve. Kapag nangyari iyon, hindi lamang ito magiging colossal, darating ang iba pang mga bangko sa pamumuhunan at mga institusyong pampinansyal sa Estados Unidos upang salakayin ka. Ngumisi si Jasper. Sa panahon ng krisis sa pananalapi na ito,
Ang mga retail investor sa United States ay pinakamahirap na tinamaan, na sinundan ng mga institusyong pampinansyal at mga investment bank na ito na labis na namuhunan sa stock market ng Estados Unidos. Nagdusa sila ng mabibigat na pagkalugi at natural na gustong makabawi. Sa makatuwid, magiging tama sa kanilang iskinita kung sisirain nila ako at sisihin ang sistema ng ekonomiya ng bansa pagkatapos nito. Sabi ni Celine, buti naman naiintindihan mo ang katotohanan ito. Ngayon, ano ang gagawin mo? Siya nga pala, kaya mo bang i-withdraw ang lahat ng pondo sa loob ng 3 araw? Biglang tanong ni Celine na ikinagulat ni Jasper. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, base sa sinabi mo, sinasabi mo ba na maaari mong pigilin ang buong Federal Reserve sa loob ng 3 araw? Nagnganga ang ngipin ni Celine. Ang aking pamilya ay may tiyak na lakas sa hilagang bahagi ng Estados Unidos. Maaari kong hikayatin ang aking pamilya at gawin silang lumapit upang i-lobby ang Presidium ng Federal Reserve. I can even communicate with some veteran congressmen if needed, but you can't take too long. Kung kaya mong bawiin ang lahat sa loob ng 3 araw, hahanap ako ng paraan para maisakatuparan ito. Nagulat talaga si Jasper this time. Ang kakayahang pigilan ang buong Federal Reserve sa loob ng 3 araw ay imposible kahit na para sa mga batas, pabayaan ang kanyang sarili. Tila ang katayuan ng pamilya ni Celine sa Estados Unidos ay hindi mas mababa kaysa sa mga batas sa Harbor City. Gayunpaman, umiling si Jasper sa proposal. Hindi. Natigilan si Celine. Hindi pa ba sapat ang 3 araw? Hindi naman sapat ang 3 araw, pero wala akong planong mag-withdraw. Natahimik ang ekspresyon ni Jasper habang nagpatuloy, gusto ng Federal Reserve na makipagtulungan sa Wall Street para kumilos. Ang kanilang mga aksyon ay hindi maaapektuhan kahit na ako ay umatras o hindi. Kung ako pa. Ayan, aalagaan muna nila ako, pero kung tatakas ako, kanino sila maglalabas ng galit? Sino ang kanilang hahanapin na sasagutin ang kanilang mga pagkalugi? Kumunot ang noo ni Celine at walang sinabi. Proactive na nagpatuloy si Jasper, hahanapin nila si Summer. Ang domestic ekonomiya ay nagsimula pa lamang na umunlad, at hindi namin kayang bayaran ang ganoong kabigat na dagok. Kalmado ang tono ni Jasper. Galit na sabi ni Celine, so, pipantahan mo ang sarili mo bilang target. Kailangan ba ang iyong walang kabuluhang sakripisyo? May magpapasalamat pa ba sa iyo? Jasper, lagi kong iniisip na matino kang tao. Hindi ko inaasahan na magagalit ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1445. Hindi ako target. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper, pinabulaanan ang sinabi ni Celine. Sa kabaligtaran, ang pananatili ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung actress ako, huwag na nating isipin kung papayagan ba ako o hindi ng United States Federal Reserve na umalis na may napakaraming pera. Tingnan na lang natin ang stock market na nag-operate nitong mga nakaraang taon mula nang itatag ang Summer. Hindi ito makakapag-ayos ng isang epektibong pagtutol sa napakaikling panahon. Sa oras na iyon, magkano ang mawawala sa iyo? Kapag bumagsak ang pambansang ekonomiya, ang aking mga negosyo sa JW ay magkakaroon pa rin ng posibilidad na mabuhay. Kung wala na ang balat, ano ang maaaring ikabit ng buhok? May tanong pa. Ginagawa ko ito at hindi umaasa na may magpapasalamat sa akin, ngunit hindi ito magiging isang walang kabuluhang sakripisyo. Hindi nakaimik si Celine sa sinabi ni Jasper. Alam niya na totoo ang sinabi ni Jasper. Gayunpaman, hindi pa rin siya kumbinsido. Kahit na, kailangan mo bang pastahan ang lahat ng mayroon ka dito? Kahit na tumayo ka sa harap, maaari mo bang ihinto ang pag-atake mula sa lahat ng mga kapitalista ng Wall Street? Pagdating ng panahon, wala ka ng puwang para lumaban. Sino nagsabi niyan? Mahinang sabi ni Jasper. Nagtatakang tumingin si Celine kay Jasper at dahan-daang nagtanong, ano ang magagawa mo? Nang isipin niya ang problemang ito mula sa pananaw ni Jasper, talagang hindi maisip ni Celine ang anumang posibilidad na manalo sa laro. Ang mga kapitalista sa Wall Street ay ang pinagsamang puwersa ng maraming higanteng pinansyal at maging ng mga oligarko. Walang sino man ang makakalaban sa pinakamoderno at mature na koalisyon sa pananalapi ngayon ng mag-isa. Tanging isa pang parehong makapangyarihang koalisyon ang makakalaban dito. Malinaw na salita ni Jasper ang nagpaintindi kay Celine sa plano ni Jasper.
Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Jasper at umiling, nagde-delusional ka. Sa harap ng nakakatakot na kalaban, walang tatayo sa tabi mo para tulungan ka. Kahit na ang napakalakas na colossal investments na kanyang kinatawan ay hindi nag-atubili na iwanan si Jasper nang mapansin ng mga senior investment bank executive ang buong Wall Street at maging ang intensyon ng Federal Reserve na kumilos laban kay Jasper. Ipinakita na sa kanya ng kasaysayan ang patunay nito, kaya paano maniniwala si Jasper na makakahanap siya ng kakampi para tulungan siya. Naramdaman ni Celine na pinapasimple ni Jasper ang problema. Bakit hindi mo maintindihan? Ngumiti si Jasper at sinabing, na-analyze na namin ito dati, kailangan lang ng Wall Street o Federal Reserve ng angkop na target para maibulalas, gaya ng Summer. Gayunpaman, isa lang ako sa mga dahilan kung bakit nagagawa nilang walang pakundangan na kumilos laban sa bansa. Ito ay isang bagay na napakasimple. Kahit na ikaw at ako ay naiintindihan ito, ngunit sa tingin mo ay hindi kaya ni Summer. Gaya nga ng sinabi ko kanina, na wala na ang balat, saan kaya nakakabit ang buhok? Palaging may matatalinong tao sa bansa na mas nakikita ito kaysa sa iyo at sa akin. At saka, paano ang Estados Unidos? Parang hindi pa sila natalo ng ating bansa. Iba lang ang larangan ng digmaan sa pagkakataong ito, ngunit sa tingin ba nila ay pushover ang mga tao sa Summer? Tumingin si Celine kay Jasper at hindi umimik. Hindi man sila close, alam nilang pareho sila ng klase ng tao. Kapag nakapagdesisyon na sila, hindi na sila magbabago ng isip maliban kung may nangyaring malaking bagay. Ang katigasan ng ulo na ito ay nakapagbigay sa iyo ng tagumpay, ngunit maaari rin itong mawala sa iyo ang lahat. Gayunpaman, alam ni Celine na imposibleng kumbansihin si Jasper ngayon kahit anong mangyari. Whatever, gawin mo lang ang gusto mo. Napabuntong hininga si Celine. Kung tutuusin, hindi ka mawawalan ng buhay kahit mawala ang lahat ng pera mo. At saka, hindi naman sila interesado sa buhay mo, novel drama. Huwag masyadong pessimistic, sigurado ka bang matatalo ako? Itinaas ni Jasper ang mangkok at uminom ng sabaw pagkatapos nitong walang magawa. Ang daming obvious, malinaw itong nakikita ng lahat maliban sa iyong sarili. Ano pa ang magagawa ko kung pipilitin mong tumakbo sa pader? Matapos pakinggan ang mga masasakit na salita ni Celine, ngumiti si Jasper at sinabing, kahit anong mangyari, salamat. Naunawaan ni Jasper kung gaano kalaki ang panganib ni Celine para maihatid ang balitang ito sa kanya. Sa madaling salita, kung kumalat ang balita tungkol dito sa Wall Street, hindi naman siya protektahan ng colossal investments. Sa modernong larangan ng digmaan sa pananalapi, ang katalinuhan ay mas mahalaga kaysa sa totoong larangan ng digmaan. Kung walang alam si Jasper tungkol dito, hindi siya magre-react hanggang sa magkaroon ng konsensus ang Wall Street at nagsimulang maglunsad ng napakalaking pag-atake. Sa panahong iyon, huli na ang lahat. Sa pagkakataong iyon, lumipad man si Jasper, maamin lang niya ang kanyang kapalaran. Kaya naman, masasabing si Celine ang nagligtas sa buhay ni Jasper sa pagkakataong ito, na nakipagsapalaran para magawa ito. Walang pakialam si Celine. Ano pa ang silbi ng pakikipagsapalaran ko kung matigas pa rin ang ulo mong ipinipilit na isuko ang iyong buhay? At least alam ko kung ano ang gagawin, sa halip na maghintay na lamang ng katangahan para sa ibang tao na dumating sa akin. Ngumisi si Jasper at bumangon. Sinabi niya, babayaran ko ito bilang isang paraan upang ipahayag ang aking pasasalamat. Wala pa akong nakikitang napakakuripot. Magkano ang halaga para sa 2 mangkok ng noodles? Inis ni Celine. Mula noong bata pa siya, palagi na siyang may patuloy na supply ng opposite sex na nakapaligid sa kanya. Dahil sa kanyang alindog at pampamilyang kapangyarihan, ang kabaligtaran na kasarian sa kanyang paligid ay masasabing elite. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang walang hiya gaya ni Jasper. Gayunpaman, ang kawalang hiyaan ng taong ito ay palaging interesado sa kanya. Habang iniisip ni Celine kung mura ba siya, inabot ni Jasper ang ilang Harbor dollars sa amo. Itago ang pagbabago, sabi ni Jasper. Nang mag-walkout ang dalawa, may nakita silang 20 hanggang 30 tulisan na nakatayo sa harap ng entrance ng maliit na tindahan. May dala silang kutsilyo at may mga sigarilyong nakalawit sa kanilang mga labi. Lahat sila ay nakatingin sa shop na may galit. Samantala,
Walang ekspresyon na nakatayo si Julian sa pintuan kasama ang ilang mga thug na nakahiga sa ilalim ng kanyang mga paa.